Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 1861 hanggang 1880. Kabanata 1861. Biglang nagkaroon ng malaking pagsabog, na nagwasak sa ward at naroon ang di umano'y hindi masisira na isolation installation na si Zoe. Ginamit ni Winona ang kanyang kapangyarihan upang harangan ang nag-iilaw na enerhiya, iniligtas ang ospital mula sa pagkawasak sa lupa, at kasabay nito, binibigyan ng pagkakataon ang lahat ng tao na mabuhay. Tumingin si Bruce na hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Zoe na masira ang isang installation na kahit isang rank 7 ay hindi magagawa. Ang kanyang lakas ay lampas sa kanyang imahinasyon. So anong nangyari? Ito ba ay isang tagumpay o kabiguan? Zoe, sigaw ni Winona habang tinatahak ang makapal na usok para tingnan si Zoe. Nang sumunod na sandali, natigilan siya sa kanyang paglalakad, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Nararamdaman niya ang nakakatakot na aura sa paligid niya, at nagbigay ito sa kanya ng tingin. Ito ay isang lubhang kakilakilabot na kapaligiran. Maaaring isipin ng isang impyerno na ganoon ang pakiramdam. Habang kumukupas ang usok, malabo niyang nakita ang isang pares ng dugong malahayop na mga mata. Hindi lang si Winona ang nakadama ng nakakakilabot na pangamba sa hangin. Naramdaman din iyon ni Bruce at ng kanyang team. Ito ay nadama na kakilakilabot na katulad ng napakalihim na laboratorio kung saan sila ay nag-eeksperimento sa mga mutant. Naging halimaw ba siya? Bago ito mapag-isipan ni Winona, intuitively niyang naramdaman na siya ay tina-target. Boom! Si Zoe ay tumawid sa silid, mabilis na parang kidlat, at sa isang iglap ay nasa mukha ni Winona. Bang! Isang malakas na alon ng enerhiya ang bumaha patungo kay Winona na parang tsunami, at buong lakas niya itong nilabanan. Swish! Napabalikwas si Winona, nakaladkad ang kanyang mga paa sa lupa, na nag-iwan ng dalawang malalim na landas. Nagawa lamang niyang patatagin ang sarili pagkatapos ng 100 talampakan. Iyon ay dumating bilang isang napakalaking pagkabigla kay Winona. Siya ay hindi isang ordinaryong tao ngunit isang superwoman na may mabigat na superpower. Gayunpaman, pinaalis siya sa isang suntok lamang. Ipinakita nito kung gaano katikat si Zoe. Natarante si Winona sa pagbabago ni Zoe. Nakagawa siya ng magaspang na pagtatasa ng kanyang sariling husay at naniniwala siyang madali niyang matatalo ang isang rank 8. Naniniwala na siya kaya niyang makipagbalikan sa mga nangunguna sa listahan ng gem, at iyon ay isang konserbatibong pagtatantya, kaya malamang na mas malakas siya kaysa doon. Nako, kahit siya, hindi niya kayang kunin si Zoe. Naalarma si Bruce at ang kanyang club, na nasaksihan ang kapangyarihan ni Zoe. He was dying to know if it was Jared or Zoe who was in control of that body. Wala na siyang gaanong oras para magnilay-nilay, dahil sumugod si Zoe na may masamang tingin sa mga mata nito. Rip! Si Zoe ay isang hindi mapipigilan na demonyo, pinapatay ang sinuman sa kanyang landas, at marami sa mga tauhan ni Bruce ang napunit. Isinaaktibo ni Bruce ang invisible protective armor na suot niya at sinigawan si Zoe. Nagtanong, sino ka? Ikaw ba si Zoe o si Jared? Siyempre, ako si Zoe. Ngumuso siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang kanyang boses ay malamig at walang awa, tulad ng isang demonyong uhaw sa dugo. Siguradong hindi iyon boses ni Zoe. Anong nangyari? Siya ba talaga yan? Si Winona at ang kanyang team ay natakot sa takot. Nang tumakbo si Levi sa Oakland City kasama si O'Connor, narinig niya ang balita na nagpadala kay MS Wilcox ng bukas na imbitasyon sa mga medikal. Nang malaman na ni MS Wilcox ay si Winona, at ang pasyenteng hinihingan niya ng tulong ay isang babae, agad niyang hinala ang pasyente ay si Zoe. Noong una, binalak niyang tanungin si O'Connor sa sandaling manirahan sila sa Oakland City. Gayunpaman,
Nang marinig niya ang balita tungkol kay Zoe, isinantabi niya ang lahat, nalaman niya ang ospital na kinaroroonan at sinugod siya. Ang interogasyon ni Okano ay hindi mahalaga sa paghahambing at makapaghintay. May sakit si Zoe, kaya kailangan niyang nandyan para sa kanya. Kasabay nito, ang mga mandirigmang humahabol sa kanya ay lumalapit din sa kanya. Mabilis nilang nalaman ang direksyong tinatahak niya at sinundan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1862. Si Zoe ay nasa isang killing spree sa ospital, at halos lahat ng mga tauhan ni Bruce ay bumaba. Halos sigurado si Bruce na ang taong tinitingnan nila ay hindi sina Zoe o Jared. Siya ay naging isang hindi mapigil ang demonyo, isang halimaw. Umalis, lumabas ka dali, sumigaw siya. Sa proteksyon ng kanyang invisible protective armor, nagawa niyang makita ang dalawa sa kanyang pangunahing tauhan. Bagamat ikinalulungkot ang kinalabasan, nakita ni Bruce ang kanyang misyon. Ang paggawa ng isang halimaw mula kay Zoe ay mangangahulugan ng paglikha ng isang sakuna para kay Levi at Erodia. Sa wakas ay nakita na ni Winona ang tunay na intensyon ni Bruce, ngunit hindi niya kayang iwan si Zoe. Kailangan niyang pigilan siya. Boom! 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 Si Zoe ay tulad ng isang baliw na hayop, sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang landas, at sa lalong madaling panahon, ang ospital ay naging isang lugar ng digmaan. Ginawa ni Winona ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan si Zoe, na nasugatan ng husto sa proseso. Ang kanyang katawan ay puno ng mga dagwang sugat, ngunit salamat sa kanyang mga bagong superpower, mayroon siyang kamanghamanghang mga kakayahan sa pagpapagaling, at maaaring mabilis na gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Iyon lang ang dahilan kung bakit niya napigilan ang kanyang mga naganap laban kay Zoe. Samantala, dumating si Levi sa ospital, kasama si Okano, at natigilan siya sa nakita niyang eksena. Ang mas nakakagulat ay ang dalawang babae na nag-aaway. Hindi ba sina Winona at Zoe? Kilala niya ang mga ito bilang mga karaniwang tao at malalakas na mandirigma, ngunit hindi niya may pagkasundoan ang mga makapangyarihang kasanayan na kanilang naisagawa sa dalawang babaeng kilala niya. Hindi ka panipaniwala. Anong nangyayari dito? Sigaw niya sa mga babae. Tigilan mo siya, Levi. Nag-transform siya bilang isang hayop. Sigaw pabalik ni Winona. Ano? Natigilan si Levi. Nang marinig ng baliw na si Zoe ang pangalang Levi, ang mapurol niyang mga mata ay naging dugo pula. Tinitigan niya ng mabuti si Levi, at nagsimulang manginig ang katawan niya sa galit. Ang pangalang iyon ay tila may nakakabagabag na epekto sa kanya, na nag-trigger pa sa kanya. Ang kaninang baliw na si Zoe ay naging ballistic, at ang kanyang rage index ay tumaas ng maraming beses. Nalaglag ang panga ni Winona, nagulat sa tindi ng galit ni Zoe. Naniniwala siyang wala siyang pagkakataong lumaban kay Zoe noong nasa ganoong estado siya ng pag-iisip. Siya ay mapupunit ng buhay, at hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong magpagaling sa sarili. Nagtataka siya kung bakit natarante si Zoe nang makita si Levi. Para bang nakita niya ang sinumpaang kaaway. Nakalilito si Zoe na mukhang guguluhin niya si Levi at kakainin siya ng buhay. Hindi ba siya ang asawa niya? Hindi niya alam ang tanging nasa isip ni Zoe sa sandaling iyon ay ang patayin si Levi. Ginabayan ito ng kanyang subconscious mind, at tila sa kanya na pinatay kay Levi ang tanging misyon sa kanyang buhay. Kaya naman, nang marinig niyang binabanggit ang pangalan nito, nagkaroon siya ng ganoong kadermang reaksyon. Bumaba ang tingin niya kay Levi, at matapos siyang masuri ng ilang sandali, tila nakumpirma niya ang pagkakakilanlan nito. Mamatay ka, Levi. Nagpakawala siya ng walang awa na sigaw at sinugod si Levi. Ha! Natarante si Levi. Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na gusto siyang patayin ng kanyang asawa. Anong nangyayari? Walang pagkakataon para malaman niya ang sagot sa tanong na iyon. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya si Zoe at binato siya ng suntok. Katutubo niyang hinaranggan ang suntok nito ngunit pinalipad siya sa himpapawid, na pumasok sa isang gusali. Ang impact ay gumuho din ang gusali. Nanlaki ang mga mata ni Levi sa pagtataka. Ang kapangyarihang iyon. Anong nangyari kay Zoe? Paano siya napunta sa ganitong estado? Nakakabaliw ito. Huwag mong isipin. Siya ay para patayin ka. At siya ay napakalakas. Kailangan mong gumawa ng paraan para pigilan siya. Sigaw ni Winona na nababala sa kanya. Dapat mamatay si Levi.
Sigaw ni Zoe at muling sinugod si Levi. Pero, hindi matanggap ni Levi ang katotohanan na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay gustong pumatay sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1863. Manahimik ka, Levi. Sumugod si Winona at itinulak siya sa isang tabi, palayo sa dinadaanan ni Zoe. Boom! Kung saan napadpad si Zoe, may malaking bunganga na kasing laki ng basketball court. Hindi siya makatuwiran ngayon. Ang gusto lang niya ay patayin ka, kaya kailangan mong matauhan. Kailangan muna nating pigilan siya. Huwag kang mag-alala na masaktan siya. Masyado siyang malakas. Baka hindi tayo ang kapareha niya kaya kailangan nating gamitin ang ating buong kapangyarihan para labanan siya. Udyok ni Winona. Lahat tama. Sakto namang naayos ni Levi ang kanyang sarili, dahil muling sinugod siya ni Zoe. At tinanggap niya ang suntok niya. Bang! Dalawa sa kanila ang sumuray-suray na paatras ng halos 100 talampakan, at ang lupa kung saan sila dumaan ay nabasag sa ilalim ng hukbo. Nakakabilib. Kaya ganito kalakas ang number 2 nanograms gem list. Kaya niya talaga siyang kunin. Nagulat si Winona. Ano bang problema mo, Zoe? Tingnan mo ako. Ako si Levi. Sigaw ni Levi kay Zoe. Umaasang maaalala niya kung sino siya. Sadly, Zoe got more agitated when hearing his name and after taking good look at him. Mamatay. Lumala ang kanyang kalooban, at mas naging antagonistic siya. Bang bang bang. Si Levi at Zoe ay dumiretso sa labanan, at ang puso ni Levi ay nadurog habang nakikipaglaban ito sa kanya. Si Zoe ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ano ang nangyari sa kanya? Para siyang hindi mapigil ang halimaw. Bagamat dinadala siya ni Levi, hindi niya matiis na ilabas ang buong puwersa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamamahal na asawa. Sa kabilang banda, si Zoe ay walang awang umaatake sa kanya na parang baliw na halimaw. Ang bawat welga ay nakatutok sa kanyang mga lugar na mahihina, na naglalayong magdulot ng nakamamatay na pinsala. Mahusay na iniwasan ni Levi ang lahat ng suntok niya, natigilan ng oras habang pinag-iisipan niya ang pinakamahusay na paraan para pigilan siya. Bantayan mo siya para sa akin. Ibinigay ni Levi si Okano kay Winona at itinoon ang pansin sa pagkuha kay Zoe. Shadow clone. Sigaw niya. And instantly, multiple images of him appeared in front of Zoe. Pinlano niyang gamitin ang pamamaraang ito upang maubos ang kanyang enerhiya. Patayin. Napaungol si Zoe at sinimulang salakayin ang maraming clone. Agad na naintindihan ni Winona ang intensyon ni Levi, at napabuntong hininga na lamang siya, kailan ba ito matatapos? Hindi nagtagal, parehong nakita ni na Levi at Winona na nabigo ang kanyang diskarte. Halos imposibleng mapagod si Zoe. Habang lumalaban siya, parang mas lumalakas ang loob niya. Hindi ka na makapagpigil. Kailangan mong pumasok para sa isang pag-atake. Sigaw ni Winona. Sige, pumayag naman si Levi, at mas nagpakawala siya ng lakas para kontrahin ang mga suntok ni Zoe. Sa halip na ipagtanggol lamang ang sarili, nagkusa siyang umatake at walang awa rin. Boom! Boom! Lumaki ang laban at sa ilalim ng kanyang humpay na pag-atake, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan, pagkatalo ni Zoe. Bang bang bang! Sinamantala ni Levi ang momentum at ginawaran si Zoe ng maraming malalakas na suntok, dahilan para paulit-ulit siyang mga umatras. Talagang natulala siya sa galing ni Levi, dahil baka sa walang emosyon niyang mukha ang pagtataka. Kamangha-manghang. Kahit ang isang halimaw na tulad ni Zoe ay walang laban. Si Levi ay mas nakakatakot kaysa sa isang halimaw. Naningkit ang mga mata ni Winona sa paghanga. Desidido si Levi na ibagsak si Zoe, kaya nakipagsabayan siya sa kanyang pag-atake, hindi na siya binigyan ng pagkakataong gumanti. Hindi nagtagal, na-corner niya siya, at iyon ang pagkakataon para ibigay ang nakamamatay na suntok na iyon. Boom! Arg! Biglang nagpakawala si Zoe ng isang napakagandang dagandong, at lumingon ang mga mesa. Sumabog ang enerhiya mula sa kanya, maraming beses na mas malakas kaysa sa ipinakita niya kanina. Nakakagulat na malaman na ang isang powerhouse na tulad niya ay may higit pang nakatago sa reserba. Bang! Isang malakas na suntok ang ginawa niya kay Levi, at napigilan siya ni Levi, naramdaman niya ang pag-aapoy sa dibdib nito. Hindi ka panipaniwala,
Bumagsak ang mukha ni Levi nang magpakawala si Zoe ng mga sunod-sunod na pag-atake, bawat suntok ay mas mabangis kaysa sa nauna. Halos hindi may pagtanggol ni Levi ang sarili. Mamatay, Levi, mamatay. Inipon ni Zoe ang lahat ng kanyang lakas at isinagawa ang huling strike. Katulad nito, ibinigay ni Levi ang lahat at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Ito ay ang sagupaan ng mga Titans. Piyuk, bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Levi habang pinalipad siya sa ere. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1864. Clunk. Malakas na bumagsak sa lupa ang mahinang katawan ni Levi. Natigilan si Winona sa gulat. Natalo si Levi, na pumangalawa sa listahan ng gem. Paano naisip ni Zoe ang huling malakas na pagsabog ng enerhiya para itumba siya? Nagpigil ka at hindi ginamit ang iyong buong lakas, hindi ba? Tanong niya. Hindi siya sinagot ni Levi. Laking gulat niya, dahil alam niyang hindi niya napigilan ang sarili. Natalo siya, dahil lang sa sobrang lakas ni Zoe. Ang hindi maisip ay nangyari. Talo siya kay Zoe. Nagawa niyang makatakas ng hindi nasaktan sa pamamagitan ng paggamit ng Shadow Clone at umaasa sa kanyang hindi mapapantay ang bilis. Maaari rin niyang isagawa ang isang kasanayang hindi pa niya nagamit noon upang mapanatili ang kanyang katayuang hindi magaganap. Gayunpaman, iyon ay isang kasanayang itinuro sa kanya ng kanyang mentor ngunit mahigpit na ipinaalala sa kanya na subukan ang kanyang makakaya na huwag gamitin kung maaari, dahil ang pagpapatupad ng Forbidden Technique ay lilikha ng kalituhan sa mundo. Sa pinakamatagal na panahon, si Levi ay nanatiling walang talo. Noon pa man ay nagawa niyang durugan ang kanyang mga kalaban, kaya matagal na niyang nakalimutan ang Forbidden Technique. Sa matinding pakikipaglaban kay Zoe, naalala niya ang kasanayang iyon. Gayunpaman, nadama niya na hindi siya bumaba sa isang desperado na estado na nagbigay katwiran sa pagpapatupad nito. Sa huli, hindi niya ginamit ang Forbidden Technique at nagpa siya na kunin si Zoe ng may malupit na puwersa. Ang desisyong iyon ay nangyayari sa kanyang pagkatalo. Hindi nasiyahan si Zoe sa kanyang pagkapanalo. Siya ay umabant, handang tapusin si Levi sa isa pang walang awa na hampas. Bam! Muli, hindi napigilan ni Levi ang kanyang suntok at pinalipad muli sa field. Bang! Putok! Sunod-sunod na welga, walang awa na pinuntahan siya ni Zoe. Clunk! Clunk! Pagkatapos ng bawat hampas, si Levi ay nakahiga sa lupa na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Iyon ang isang beses na nakita siya ng pagkatalo, at siya ay binugbog ng walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na asawa. Anong nangyari sa kanya? Paanong hindi niya ako nakilala? Ha ha ha, talo ka, Levi. Ikaw ang nagtanong nito. Pakiramdam mo ang pakiramdam ng mahulog sa aking paanan. Tumingin si Zoe kay Levi at nagwagi ng matagumpay. Kitang-kita ni Levi ang puot at banta sa mga mata ni Zoe. Alam niyang oras na para gamitin ang Forbidden Technique. Sa kanyang husay, hindi siya mapipigilan ni Winona, at marami pang sakripisyo sa kanyang kamay. Siya ang dapat napigilan siya. Pumunta ka sa kanya, sigaw ni Zoe. Sa kritikal na sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Bigla siyang nawalan ng lakas, bumagsak na parang impos na lobo, at bumagsak sa lupa. Siya ay nahimatay. Tila bumalik siya sa dating Zoe sa kanyang estado ng kawalan ng malay. O hindi, ang mga tao ay papunta dito. Dalhin mo ang dalawa, Winona. Nagbago ang ekspresyon ni Levi, at pinayuhan niya. Walang tanong-tanong si Winona at agad na dinala sina Zoe at Okano. Pagkaalis pa lang nila, dumagsa ang humahabol na mga mandirigma at pinalibutan ang site. Nagulat sila sa estado ng pagkawasak na nakita nila. Ang mas ikinagulat nila ay ang makitang isang malubhang na sugatan si Levi. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang hindi magagapi na si Levi, na pumangalawa sa listahan ng gem, na labis na nasugatan. Iyon ay hindi akalain. Si Levi ba yun? Parang, paano siya nasugatan ng husto? Hindi makapaniwala, natalo si Levi. Paano iyon? Ang mga tao ay nabigla, matapos mapagtanto na si Levi ay natalo. Hindi nagtagal at kumalat sa malayo ang balita ng pagkatalo ni Levi. Hindi lamang ang mga balitang nakakabigla sa mga Erudian, ngunit binati rin ito ng hindi makapaniwala sa buong mundo. Natalo ang tagapagmana ni Fiery Demon.
Ito ay mapangwasak na balita sa Fiery Demon at mga tagasunod ni Levi. Ito ang katapusan ng mundo sa kanila. Para sa mga mananamba, kailangang hindi magapi si Levi. Kinakatawan niya ang Fiery Demon, at walang pagkatalo sa kanilang bokabularyo. Ito ay simpleng hindi akalain at hindi katanggap-tanggap na matalo siya. Si Levi, na nakahandusay sa lugar ng labanan, ay tinutuya ng mga mandirigma na nakapaligid sa kanya. Hindi mo akalaing makikita mo ang araw na ito. Hindi mo akalain na matatalo ka, diba? Sino ang bumugbog sa'yo? Ngumisi sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1865. Sino yun? Sino ang nanakit kay Levi? Sino ang nakatalo sa tagapagmana ni Fiery Demon? Ang buong mundo ay buzz sa mga haka-haka. Si Levi ay naiwang nakahiga sa larangan ng digmaan, at siya ay nag-iisa. Nangangahulugan iyon na ang nagwagi ay umalis sa lugar, hindi gustong magyabang tungkol sa tagumpay o maging sa limelight. Iyon ay lalong nagpukaw ng interes ng lahat sa pagkakakilanlan ng nanalo. Pagkatapos ng maraming haka-haka, pinaliit nila ito sa isang tao, ang Rogue Slayer, ang isa na dating pumangalawa sa listahan ng gem. Dati, marami ang chismis na si Rogue Slayer ay handang makipagduel kay Levi, bagaman walang sino man ang may karagdagang balita sa Rogue Slayer. Hinala ng publiko, malamang na si Rogue Slayer ang humamon kay Levi sa isang laban, nanalo at umalis. Kung tutuusin, nababalitaan siyang low-profile person na umiwas sa limelight. Ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang talunin si Levi ay upang durugan ang kakuhan ni Levi at ng kanyang mga tagasunod, upang hindi sila lumikha ng gulo para sa mga martial artist ni Erudia. Ang publiko ay kumbinsido na si Rogue Slayer ang tumalo kay Levi, at siya ang naging bagong idolo. Ang mga kabataang mandirigma ng The Cardinal Hall na ikinulong ng mga tagasunod ni Fiery Demon ay natuwa nang mabalitaan nila ang pagkatalo ni Levi. Labis na natuwa si Trenton. Sa wakas natalo ka na, Levi. Dumating na rin ang araw na ito. Isang kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa iyo, he hooted. Nagdiwang ang lahat, at tanging sina Yasmin at Josephine lamang ang nagpakita ng kalungkutan. Ang balita ng pagkatalo at pinsala ni Levi ay nag-aalala sa kanila. Pagkatapos ng kanilang pakikipag-ugnayan kay Levi, masasabi nilang hindi siya masamang tao. Sa katunayan, malayo siya sa masama. Maliban kay Landon, na karapat-dapat sa kamatayan, hindi sinaktan ni Levi ang sino man sa kanila. Kahit sa labanan sa Terrigon Hill, nasaktan lamang niya ang mga Erudian martial artist at hindi pinatay ang alinman sa mga mandirigmang iyon. Sa panahon na sila ay banihag, si Levi at ang kanyang mga tauhan ay hindi kailanman naging mahirap para sa kanila. Ang pinakakilala ay si Trenton, na isang gumagawa ng gulo. Dahil sa sobrang istorbo, marami silang dahilan para patayin siya. Gayunpaman, hindi lang nila ginawa iyon, hindi man lang sila nagtaas ng daliri para saktan siya. Nagpakita si Levi ng magandang halimbawa, at inutusan din niya ang kanyang mga tagasunod na gawin din iyon. Ipinagbawal niya ang Blood Fiend na kumuha ng dugo ng mga tao at naglatag ng mga rekomendasyon para sa 7 fiends na naghihigpit sa kanila sa pagpatay at pananakit ng mga tao. Napakabait din niya sa dalawang babae. Hindi sila makapaniwala na ang lalaking iyon ang tagapagmana ng maapoy na demonyo. Kung siya ay talagang napakasamang tao, sila ay nilabag at malamang na pinatay. Ang balita ng pagkatalo ni Levi ay nagdala sa kanila ng halo-halong emosyon, at hindi nila maiwasang mag-alala para sa kanya. Nagdasal sila para sa kanyang kaligtasan, kahit na alam na nila ang tagapagmana ni Fiery Demon. Josephine, narinig mo ba yon? Si Levi ay natalo, at siya ay namamatay. Malapit na tayong makalaya, sapat na akong makulong. Tumakbo si Trenton sa kanila, masayang ibinalita ang mabuting balita. Natagpuan siya ni na Josephine at Yasmin na naiirita at binigyan siya ng malamig na balikat, dahil pakiramdam nila ay hindi sila ikinukulong ni Levi. At dapat itong Rogue Slayer. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto kong maging alagad niya. Hindi napansin ni Trenton ang malamig na reaksyon ng mga babae at nagpatuloy sa pagdaldal. Ang balita ng pagkatalo ni Levi ay sinalubong din ng hindi paniniwala kay Raysonia. Tulad ng ipinadala nila sa Ghost Samurai sa kanyang misyon upang patayin si Okano, natanggap nila ang nakakabighaning balita ng pagkatalo ni Levi. Kababalik lang ni Bruce sa Zarain, at sa una ay nabigla siya sa balita. Gayunpaman,
Mabilis niyang pinagkasunduan ang katotohanang iyon, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Kaya natalo si Levi kay Zoe. Natupad ang kanyang misyon. Madali niyang naisip ang kapalaran ng isang malubhang nasugatang Levi sa mga kamay ng mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall. Sa pagkamatay ni Levi at si Zoe sa ganoong estado ng pag-iisip, ang kinalabasan ay hindi maaaring maging perpekto para sa kanya. Sa nasirang bakuran ng ospital, dumarami ang mga tao sa pinangyarihan. Gusto nilang lahat na masaksihan mismo ang pagbagsak ng tagapagmana ng maapoy na demonyo. Natalo ng Robe Slayer si Levi. Mabuhay ang Robe Slayer. Ito ang panahon ng Robe. Si Kayden at ang kanyang club mula sa The Cardinal Hall ay sumugod sa eksena, at sumigaw sila kay Levi, "Sumuko ka at umalis ng tahimik sa amin, Levi." Gayunpaman, tinuya sila ni Levi sa pagsasabing, "Sa tingin ba ninyo ay makukuha ninyo ako?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1866. Ang dahilan kung bakit natalo si Levi kay Zoe ay gusto niyang makita kung gaano siya kalakas. Maaaring ginamit niya ang kanyang kakayahan at bilis upang maiwasan ang mga suntok nito at hindi nasaktan. Bukod dito, kung naisagawa niya ang Forbidden Technique, mapapahamak si Zoe. Bagamat hinimok siya ni Winona na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, nagpigil siya. Asawa niya kasi si Zoe, kaya paano niya natitiis na hampasin siya ng buong lakas? Ang sinumang tunay na nakakaalam ng kanyang mga kakayahan ay malalaman na hindi siya maaaring matalo maliban kung ginawa niya ito ng kusa. Sa katunayan, siya ay nasugatan, ngunit ang dahilan ng mga katunayan ay iba. Ang mga taong nagtipon ay nalilito sa kanyang mga salita at saloobin. Hindi nila maintindihan kung paanong ang isang taong labis na nasaktan ay naging napakayabang para maliitin silang lahat. I-drop mo itong mayabang na gawa. Ikaw ay isang talunan at natalo sa Robe Slayer. Walang tao ngayon. Tama iyan. Huwag mong kalimutan na nasaktan ka. Kahit na hindi ka nasugatan, madali kang durugan muli ni Robe Slayer. Kailangan mo pa ring yumuko. Hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Sumama ka sa amin sa The Cardinal Hall. Huwag kang magulo, at maliligtas ka sa mas maraming paghihirap. Mag-enroll sa aming Pharmacy Technician online course, mga nakasponsor na link. Nagpumigla si Levi na umupo at tumingin sa karamihan ng tao na may paghamak. Hindi mo iniisip na makakatakas ka sa napakarami sa amin, hindi ba? Tumigil ka sa pangangarap ng gising. Ang lahat ng nag-iisang mandirigma ng The Cardinal Hall at Eragon ay natipon sa Oakland City, kaya walang paraan na matagumpay na makatakas si Levi mula sa kanila. Itabi na natin yan. May sasabihin ako sa inyong lahat. Biglang iniba ni Levi ang usapan. Tumigil ka nga sa kadaldalan mo. Sinusubukan mo bang magpalipas ng oras? Si Kayden at ang kanyang team ay naiinip na. Maghintay ka. Hayaan mo siyang magsalita. Isang boses ang umalangaw mula sa karamihan, at agad na tumabi si Kayden at ang kanyang pangkat ng may paggalang. Si Kayden at ang kanyang mga kasamahan sa club ay mula sa The Inferno, na namamahala sa paghawak ng mga emerhensya at pangangalap ng katalinuhan. Sa madaling salita, sila ang namamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng The Cardinal Hall. Ang nagsalita ay ang deputy leader ng The Inferno, na may pangalang The Dark Lord. Kung ikukumpara kay Kayden at sa kanyang club, mas mataas siya sa hierarchy ng The Inferno, at ang kanyang hiling ay ang kanilang utos. Magsalita ka. Gusto kong marinig ang sasabihin mo. Tinitigan ng Dark Lord si Levi at sinabing, "Ang gusto kong sabihin ay bahagi ito ng sabuatan ni Razor niya. Naisulong na nila ang kanilang ikalawang yugto ng pagkilos. Kung sasayangin mo ang iyong atensyon at oras sa akin, magdudulot ito ng kapahamakan sa Erudia at sa ating martial arts world." Simulan ang iyong trabaho sa Pharmacy Technician ngayon, mga nakasponsor na link. Ipinagpatuloy ni Levi na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa balak ni Razor niya. Bilang pinakamakapangyarihang organisasyon sa Erudia, dapat tingnan ng Cardinal Hall ang bagay na ito. Udyok niya. Ipagpatuloy mo ang iyong mahabang kwento. Oo, tingnan natin kung ano pang kasinungalingan ang maaari mong gawin. Hindi ko inaasahan na susubukan mong iwaksi ito sa ganoong paraan. Nakaka-disappoint ka. Bagamat ibinahagi ni Levi ang lahat ng nalalaman niya at lahat ng katotohanang ibinigay niya ay lohikal, hindi maraming tao ang handang maniwala sa kanya.
Nadama nila na siya ay naghahanap ng mga dahilan upang maiahon ang kanyang sarili sa gulo. Maging ang Dark Lord ay nag-aalangan na maniwala sa kanya. Mayroon akong patunay para ay back up ako. Nahuli ko ang isa sa mga pangunahing miyembro ng Razornia Gang. Maaari kang mag-interrogate at malaman mula sa kanya ng direkta. Ayoko ng confrontation sa iyo ngayon. Hayaan mong dalhin ko siya rito, at mahahayag ang katotohanan. Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat. O Levi, tinatanggap mo ba kami bilang tanga? Hayaan mo na para madala mo siya. Sa tingin mo, posible ba iyon? Tama iyan. Sinasakyan tayo ng bastos na ito. Itali mo siya. Nagkagulo ang mga tao, at wala ni isa sa kanila ang nakapansin ng isang lalaki na tahimik na nakatakas palayo sa pinangyarihan. Ghost Samurai iyon. Palihim siyang nakisali sa mga tao at nang marinig niyang itinago ni Levi si Okano sa ibang lugar, agad siyang umalis. Kalimutan mo na, nag-aaksaya ako ng hininga, sabi ni Levi habang unti-unting tumayo sa lupa. Alam niyang kailangan niyang ipaglaban ang kanyang paraan. Ano, iniisip mo pa bang lumaban? Ayaw mo bang makita ang anak mo, Levi? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1867. Path. Sapat na ang isang tanong para madamay kaagad ang isang may kumpiyansa na si Levi, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Zoe. Ang kanyang ina, anak, at si Mia ay nasa kamay ng The Cardinal Hall. Talagang challenging ang panahon para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Levi. Napakahusay ng iyong pamilya sa The Cardinal Hall. Bagamat ikaw ang tagapagmana ni Fiery Demon, hindi ibig sabihin na makikita sila sa parehong liwanag. Ang iyong anak at kapatid na babae ay napakatalino at tinanggap bilang aming mga alagad. Si Forlivia, kasama ang kanyang bihirang talento, ay aayusin bilang isang pinuno sa palabas. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat mong bisitahin, sagot ng Dark Lord. Lahat ng naroroon ay puno ng paggalang sa The Cardinal Hall, pinupuri sila sa pagiging mapagbigay sa pamilya ng isang kasumpa-sumpa na demonyo. Dapat ay naalis na rin ang kanyang pamilya. Gayunpaman, kung ang isa ay magbabasa sa pagitan ng mga linya, lalo na ang kanyang huling pangungusap, mauunawaan ang isa na ito ay lubos na kabaligtaran. Ang paggawa kay Levi na bisitahin ang kanyang anak at ina ay maaaring magkaroon ng dobleng kahulugan. Kung literal, sinasabi niya kay Levi na inaalagaan ng Cardinal Hall ang kanyang pamilya. Ang nakatagong kahulugan ay nasa kanilang mga kamay ang kanyang pamilya at mas mabuting gawin niya ang sinabi sa kanya. Sa katunayan, blackmail in disguise ito. Ang iyong ina at ang iyong anak ay nasa aming mga kamay. Huwag kang maglakas loob na labanan kami. Iyon ang totoong mensahe na sinusubukan nilang ipadala. Walang magawang sumagot si Levi, oo naman. Gusto kong makita ang aking ina at ang aking anak. Wala siyang pagpipilian dahil naiintindihan niya ang nakatalukbong pagbabanta, kaya kailangan niyang magpasakop sa kanila. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang ipagsapalaran ang buhay ng kanyang ina at anak. Mas mahalaga na makita sa kanyang sarili na ligtas sila. Nagplano siyang magtungo muna sa The Cardinal Hall, umaasang iligtas niya sina Forlivia, Emma, at Mia. Bago umalis kasama ang The Dark Lord at ang iba pang mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall, si Levi ay lihim na nag-iwan ng mga pahiwatig para sa Seven Fiends, upang malaman nila ang kanyang kinaroroonan. Maraming mahahalagang bagay si Levi na dapat asikasuhin sa sandaling iyon. Bukod sa kaligtasan ng kanyang pamilya sa The Cardinal Hall, si Zoe ang isa pa niyang alalahanin, ngunit kahit papaano ay mayroon siyang Winona na protektahan siya. Nakita na ni Levi ang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban ni Winona at alam niya maliban sa pagtatalaga ng 3 sa listahan ng gem, walang iba ang kanyang katapat. Ang isa pa niyang matinding alalahanin ay ang ikalawang yugto ng pagkilos na binanggit ni Okano. Napakaraming kagiat na bagay ang nangyayari sa kanyang atensyon, kaya kailangan niyang planuhin ng mabuti ang kanyang mga galaw. Ilabas mo si Levi. We will announce the findings of our investigations and decision another day, utos ng Dark Lord, at humakbang si Kaden at ang kanyang mga kasamahan sa team at inilayo ni Levi. 10,000 tao ang nakasaksi sa kanyang pagdakip. Hahaha, sa wakas, tapos na ang hustisya. Nahuli ang tagapagmana ng maapoy na demonyo. Ito na ang katapusan ng masasamang kapangyarihan.
Ngayon ay isa sa mga pinakamayamang sandali sa kasaysayan ni Herodia. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao. Ang balita ng tagumpay ng The Cardinal Hall sa paghuli sa tagapagmana ng Fiery Demon, na pumangalawa sa listahan ng GEM, ay agad na naging headline ng balita sa Herodia. Ang balita ay lumikha din ng kaguluhan sa buong mundo. Ang mga taong ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang ang matuwid na kampo ay lalo na nasa sabik at napunta sa celebratory mode. Sa bawat sulok, makikita ang mga taong nagdiriwang ng pagkabihag kay Levi, ang simbolo ng kasamaan. Ang katwiran ay laging mananalo. Ito ang kapalaran ng mga gumagawa ng masama. Isuko mo ang iyong sarili. Ang Cardinal Hall ay darating pagkatapos ng bawat isa sa inyo. Haha, maaaring tapusin ni Rogue Slayer si Levi, kaya ano ang iba pang miyembro ng culto sa kanya? Madali kanyang crush na parang langgam. Mas mabuting sumuko ka na. Lahat ay tinutuya ang Seven Fins at ang kanilang mga tagasunod. Ang balita ng pagbagsak ni Levi ay mainit ding tinanggap ni Bruce at ng mga nangungunang lalaki ng Raysol niya. Palihim na ibinalik ni Bruce ang kanyang pagnanakaw mula sa Herodia sa Zarain, at si Raysol niya ay naghahanda na ilunsad ang ikalawang yugto ng kanilang nakakabaliw na balangkas. Alam ni Winona na lubhang nakababahala ang sitwasyon, kaya dinala niya sina Zoe at Okano sa isang liblib na tagwan. Ano bang problema mo, Zoe? Nag-aalalang sigaw niya. At biglang nagmulat ng mata si Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1868, Zoe. Maingat na lumayo si Winona kay Zoe. Siya ay intuitively tensed up at pumasok sa isang combat-ready mode. Malinaw, pagkatapos masaksihan ang nakakagulat na kakayahan ni Zoe, natakot siya at nag-iingat sa kanya. Alam niyang kung babalik si Zoe sa crazy mode na iyon, hindi na niya ito mapipigilan. Si Okano, na kasama nila, ay may nakasulat na takot sa buong mukha niya, nag-aalala na baka magalit si Zoe at papatayin siya ng isang suntok. Ang reaksyon ni Winona ay nagtaka kay Zoe, kaya nagtanong siya, ano ang mali, Ms. Wilcox? Bakas sa mga mata niya ang pagtataka. Tila bumalik siya sa kanyang malumanay na sarili, na walang bakas ng naunang pag-alit na hayop sa kanya. Si Winona ay tunay na nalilito at nagsimulang magtaka kung siya ay nagkakaroon ng guni-guni kanina, at ang halimaw na si Zoe ay wala talaga. Okay ka na ba, Zoe? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako, anong mali? Sa palagay ko nagkaroon ako ng panaginip, at nakikipag-away ako sa isang tao sa panaginip. Minamasahe ni Zoe ang kanyang ulo, at pilit na inaalala. Napakalabo ng kanyang impresyon ngunit walang maalala ang nangyari. Ang kanyang kapangyarihan ay tila nabawasan din ng husto kumpara sa kanina, dahil si Winona ay hindi nakakaramdam ng maraming enerhiya sa kanya. Ito ang Zoe na kilala niya at pamilyar. Hindi mo ba naaalala ang nangyari kanina? Nagtatakang tanong ni Winona. Hindi ko kaya. Anong nangyari? Tanong ni Zoe. Nakipag-away ka ngayon lang. Nakipag-away ka sa ilang masamang tao, at pagkatapos ay nahimate ka. Malapit nang banggitin ni Winona ang pangalan ni Levi, ngunit napigilan niya ang sarili sa oras. Naalala niya ang pangalan nito ang nag-trigger kay Zoe at gulong sa kanya. Hindi na siya naglakas loob na banggitin muli ang pangalang iyon sa harapan ni Zoe, dahil walang makakapidyaw sa kanya kung mapunta siya sa panibagong kabaliwan. Zoe, may nararamdaman ka bang discomfort? Pagsisiyasat ni Winona. Huminto si Zoe para suriin ang sarili niyang nararamdaman, saka umiling at sinabing, wala akong nararamdamang kakaiba o kakaiba. Dati, parang may mental block sa isip ko, pero wala na. Kailangan kong magpasalamat sa pagdala ng mga doktor na iyon para gamutin ako. Wala na. Naka-recover na siya. Paano nangyari yon? Natarante si Winona, dahil alam niyang hindi doktor si Bruce, at naroon siya na may masamang motibo na baliw kay Zoe. Ano ang naaalala mo, Zoe? May naaalala ka ba? Nagpatuloy si Winona sa kanyang pagsisiyasat. Naaalala ko ang mga bagay. Mayroon akong isang anak na babae at ang kanyang pangalan ay Evie. Ngunit, hindi ko matandaan kung sino ang aking asawa. Paano ito posible? Bakit hindi ko siya maalala? Nakalimutan ko ang asawa ko. Napahawak siya sa ulo niya sa frustration at napailing ito ng mariin. Nagkaroon ng bakante sa kanyang alaala.
Parang may inalis ang bahagi ng alaala niya tungkol sa asawa. Hindi niya maalala si Levi. Anong nangyayari? Napatulala si Winona. Ang nangyari ay sinubukan ni Bruce na i-stimulate ang utak ni Zoe na mag-overdrive, dahilan para mag-away ang dalawang kamalayan sa kanya. Nais niyang tulungan ang kamalayan ni Jared na manalo kay Zoe, upang makontrol niya ang kanyang isip at sa gayon ay makontrol din ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi iyon nangyari dahil lamang sa kanyang kamalayan ang inilipat ni Jared kay Zoe. Isa pa, malakas ang loob ni Zoe, kaya nang mag-away ang dalawa, nanalo si Zoe. Ang kamalayan ni Jared ay naasimilasyon kay Zoe at hindi na umiral. Gayunpaman, mayroong isang side effect bagaman. Ang natitirang kamalayan ni Jared ay nauwi sa puot at nagugat sa isipan ni Zoe. Ang taong pinakaayaw niya ay si Levi, kaya ang resulta ay hindi sinasadyang nakita ni Zoe si Levi bilang kanyang nakikitang kalaban. Parang inutusan ang utak ni Zoe, patayin si Levi. Sa asimilasyong iyon, nawala ang lahat ng alaala ni Zoe sa kanyang asawa, at si Levi ang naging kaaway niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya magbubulungan at pumunta sa killing mode sa sandaling mabanggit ang kanyang pangalan o kapag nakita niya siya. Tumahimik ka, Zoe. Magiging okay kapag katapos ng magandang pahinga. Mabilis siyang inaliw ni Winona. Para naman kay Levi, pagkatapos na madala ng The Cardinal Hall, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita si Forlivia. Nagsinungaling sila sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1869. Hindi ibinalik ng Dark Lord si Levi sa The Cardinal Hall. Sa halip, dinala siya sa isang villa sa labas ng Oakland City. Ang lugar ay mukhang isang bahay bakasyunan, ngunit sa katunayan, ito ay isa sa mga lihim na base ng The Cardinal Hall. Makikita sa basement ng villa ang kanilang intelligence section, na may tauhan ng maraming napakahusay na mandirigma. May kulungan din doon. Si Levi ay nakapiring nang ihatid nila siya, at nang maalis ang piring, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bilangguan. Isa itong maingat na idinisenyo, lubos na ligtas na bilangguan na halos imposibleng makalabas. Maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagsira ng kulungan. Akala ko isasama mo ako sa pamilya ko. Nasaan sila? Tanong niya. Huwag kalimutan na ikaw na ngayon ang pinakapinaghahanap na bilanggo sa The Cardinal Hall. Sa tingin mo ba ay maaari kang humingi at magbigay ng mga utos? Kung mananatili kang mabuti, hindi lang namin hahayaan na makilala mo ang iyong anak at ina, ngunit sisiguraduhin din naming magkakaroon sila ng magandang kinabukasan at komportableng buhay. Si Levi ay hindi masyadong mapanlinlang na isipin na tutuperin nila ang kanilang pangako. Gayunpaman, kinailangan niyang makipaglaro sa kanila dahil hindi niya alam kung nasaan ang The Cardinal Hall, kaya kahit na nagawa niyang labanan ang kanyang paraan, hindi niya mahahanap ang kanyang pamilya. Mas malamang, ilalagay niya sila sa mas malaking panganib. Ang tanging magagawa niya ay ang pagpapatawa sa kanila hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang pamilya. Sige, gagawin ko ang utos mo. Iyon ang tanging paraan para sa kanya. I-lock mo siya. Utos ng Dark Lord. Sa isang iglap, 9 na tanikala na kasing kapal ng braso ng isa ang pinasok, at kinailangan ng halos 100 lalaki para gawin silang papasok. Ang 9 na tanikala na iyon ay ikinabot kay Levi, at ang lahat ay nakahinga ng maluwag matapos iyon. Hindi niya inaasahan na iyon ang sikat na dragon chain ng The Cardinal Hall. Oo, ito ang maalamat na kadena na makakapigil sa isang dragon. Maaaring ito ay isang kathang isip, ngunit totoo na hanggang sa kasalukuyan, walang sino man ang nakaligtas dito. Oo, ito ang maalamat na dragon chain na ginamit nila kay Levi. Batay sa mga talaan ng The Manifest Court, hanggang ngayon, ang dragon chain ay ginamit sa 78 pagkakataon. At sa 78 bilanggo na ginamit nito, wala ni isa sa kanila ang nakalaya mula rito. Ang higit na kahanga-hanga ay ang lahat ng mga bilanggo ay napakalakas na mandirigma. Dahil dito, may paniniwala sa loob ng The Cardinal Hall na kayang pigilan ng dragon chain ang isang tunay na dragon, lalo na ang isang tao lamang. Kapag ang dragon chain ay nakatali, walang sino man ang maaaring mangarap na makalaya. Iyon ang masamang plano ng The Inferno. Wala silang intensyon na patayin si Levi, kahit na siya ay isang demonyo na umiral.
Siya ay higit na mahalaga sa kanila na buhay kaysa sa patay, kaya ang pagkukulong sa kanya ay higit na nagsisilbi sa kanilang interes. Pinlano nilang malaman ang higit patungkol kay Cyrus at sa kanyang mga sikreto mula kay Levi, tulad ng kung saan pumunta si Cyrus, kung ano ang sikreto sa kanyang mga kasanayan, at iba pa. Sa sapat na impormasyon, maaari silang magtrabaho ng paatras at matukoy ang mga kahinaan ni Cyrus upang harapin nila siya. Dahil dito, wala silang hanggaring patayin si Levi. Ang Dragon Chain ay nilikha para sa mga taong tulad ni Levi. Kapag napigilan siya ng Dragon Chain, hindi na siya maglalagay ng anumang banta sa The Cardinal Hall. Hindi nagtagal at naramdaman ni Levi na may mali. Ang siyam na kadena ay dahan-daang tumatagos sa kanyang laman at nakapasok ng malalim upang ikilong sa kanyang mga buto. Ito ay, hindi. Alam ni Levi na ang mga bagay ay hindi para sa kanyang kalamangan, ngunit kailangan niyang dumaan para makamit ang kanyang layunin. Ang espesyal na tampok tungkol sa Dragon Chain ay nakalock ito sa laman at sa mga buto ng isang tao. Higit pa riyan, ang mga spells ay inilagay sa mga kadena at ito ay nilagyan ng mga supernatural na kapangyarihan upang higit pang palakasin ang dati ng malakas na materyal. Sa madaling salita, ang lahat ng paraan ay inilagay upang gawin itong hindi masira. So, pwede ko na bang makilala ang pamilya ko? Tanong ni Levi. Huwag kang mag-alala. Malapit mo na silang makilala. Pang-aasar ni Kaden at ng team niya. Si Levi ay nasa kanilang awa, at magagawa nila ang anumang gusto nila sa kanya. Gayunpaman, hindi nila nais na lumikha ng anumang puot sa pagitan nila, dahil kailangan nila ang kanyang pakikipagtulungan upang makakuha ng pribadong impormasyon tungkol kay Cyrus. Para mapatahimik siya, hinahayaan nila siyang makilala ang kanyang pamilya. Matapos mahuli si Levi ng The Cardinal Hall, isinulat niya ang lahat bilang patay na. Ang Ray Sonyagang at Bruce ay kabilang sa mga pinaka-nasasabik sa kinalabasan. Simula ang ikalawang yugto ng aming plano ngayon. Sa wakas ay handa na ang mga Ray Sonian na kumilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1870. Nang wala sa larawan si Levi, iyon ang pinakamagandang oras para kumilos sila. At isang malaking misyon ang nagsimula ng tahimik. Alam ni Levi na ang intensyon ng The Inferno ay pigilan siya, naglaro siya dahil sa kanyang layunin ngunit makilala sina Forlivia, Emma, at Mia. Maraming alalahanin ang nasa isip niya. Una sa lahat, sobrang nag-aalala siya kay Zoe. Siya ay masyadong mabigat, at alam niyang maliban sa kanyang forbidden technique, walang ibang makakapigil sa kanya. Bilang karagdagan, mayroong ikalawang yugto ng pagkilos na binanggit ni Okano. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis, at tumatakbo ang oras. Sabi mo hahayaan mo akong makilala ang mag-ina ko. Igalang ng Cardinal Hall ang mga salita nito, tama ba? Diniinan niya. Lumapit si Kaden at ang kanyang team at nakangiting hinikayat siya, na nagsasabing, papunta na sila. Pero bago iyon, kailangan mong sagutin ang ilang mga katanungan. Una, kinikilala mo ba na ikaw ang tagapagmana ng Fiery Demon? Tanong ni Zelda. Hindi ko nga kilala kung sino si Fiery Demon, kaya ano ang gusto mong kilalanin ko? Ngumisi si Levi. Kung gayon, paano ka naging makapangyarihan? Bukod dito, ang iyong mga kasanayan at estilo ng pakikipaglaban ay eksaktong katulad ng sa maapoy na demonyo. Paano mo ipapaliwanag iyon? Napaungol si Gerald. Nanaginip ako tungkol dito. Pang-aasar ni Levi. Ikaw, mas mabuting huwag kang magbiro. Alam mo ba na ikaw ay, halos magsalita si Jabez tungkol sa Dragon Chain, ngunit pinigilan siya ni Kaden sa tamang oras. Sagutin ang aming mga tanong ng maayos, at makikita mo ang iyong pamilya. Alok ni Kaden. Sige lang, umalis ka na. Pumasok ang Dark Lord sa kwarto at dinala si Kaden at ang kanyang team. Bakit hindi mo kami hayaang mag-interrogate at pilitin siyang ibuhos ang beans? May nagtanong. Hindi mo kilala si Levi. Hindi niya sasabihin sa amin ang anumang bagay bago niya makilala ang kanyang pamilya. Kailangan nating hayaan silang magkita bago natin makuhang magboluntaryo sa impormasyong gusto natin. Dalawa sa mga alalahanin ni Levi ay walang batayan. Ligtas sina Forlivia, Emma, at Mia, at stable na ang kalagayan ni Zoe. Gayunpaman, ang kanyang ikatlong pag-aalala ay nangyari.
Itinakda ni Raysonia ang kanilang ikalawang yugto ng pagkilos, at maraming lalaking nakaitim na lumitaw sa lahat ng sulok ng Erudia ng halos sabay-sabay. Sila ay nasa mga misyon ng pagpatay, at ang kanilang mga target ay ang mga kabataang nasa listahan ng bato. Gusto nilang alisin ang mga magiging pinuno ng Erudia. Maliban sa mga nasa listahan ng bato, nakita rin nila ang ilang daang kabataang may malaking potensyal. Iyon ay mga talento na nakita ng The Manifest Court. Sa pagkakaroon ng mga talentong ito, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang Erudia Martial Arts World. Gayunpaman, ginamit ni Raysonia ang kaguluhang kinakaharap ni Erudia sa sandaling iyon upang simulan ang kanilang mga assassinations. Ang lahat ng kanilang sariling mandirigma ay pinakilos, at sila ay lumabas upang alisin ang mga mahuhusay na kabataang iyon. Noong lumalaban ang mga Erudian sa mga tagasunod ng maapoy na demonyo, marami sa mga kabataang ito ang ipinadala ng kanilang pamilya upang sumali sa mga labanan upang magkaroon sila ng kanilang karanasan. Dahil dito, nalantad sila at madaling masubaybayan. Bukod dito, dahil malayo sila sa bahay, wala silang maraming nakatatanda sa paligid para protektahan sila, kaya madali silang biktima ng mga Raysonian. Swoosh! 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 Ang mga napakahusay na mandirigma mula sa Raysonia ay nagsimula sa kanilang mga misyon, at sunod-sunod na nahulog ang mga mahuhusay na kabataang Erudian. Sila ay pinuntirya at binantayan ng mabuti ng kanilang mga kalaban, kaya wala nang pagkakataong makatakas para sa kanila. Ang pinakakakilakilabot na bagay ay ang mga Raysonian ay hindi gustong patayin sila. Malubha nilang nasugatan ang mga ito kaya sila ay naging baldado at hindi na muling makapagsanay. Iyon ay maraming beses na mas malupit kaysa sa pagpatay sa kanila. Ang huling nasa listahan ng bato ay bumaba. Bumaba din yung nasa rankang 15. Sumunod ay ang top rankang youth sa Stone List. Isa-isa, ang mga kabataang ito ay naging may kapansanan. Wala na ang numero siya sa listahan ng Stone. Sunod na bumagsak ang nasa ika-8. Sa isang gabi, daan-daang mahuhusay na kabataan sa Erudia ang na-target, at lahat sila ay nauwi sa kapansanan. Walang makapaghuhula na. Ang pundasyon para sa kinabukasan ni Erudia ay gumuho sa magdamag. Ito ay isang sakuna. Ito ay isang kalunos-lunos na gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1871. Kahit na ang mga batang talento ay malalakas, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon kapag sila ay tina-target. Bukod kay Josephine at sa iba pa, na kinulong ni Levi at for Livia, na kinuha ng The Cardinal Hall, lahat ng kabataang talento ni Erudia ay lubhang nasugatan. Kahit na ang tatlo sa Stone List ay mga target ng assassination. Gayunpaman, sila ay nasa ganap na iba't ibang antas mula sa iba pang mga batang talento, kaya't hindi nila nagawang patayin ang lahat ng mga assassin at lumaban sa kanilang paraan. Ito ay hindi walang presyo, bagaman malubhang nasugatan silang tatlo. Paano mo hahayaang makatakas ang tatlong tanong? Hindi mo ba alam na mas malakas sila kaysa sa ibang mga talento? Bakit hindi ka nagpapadala ng mas maraming assassin? Paano kung ilantad nila tayo? Nagalit ang pinuno ng mga puwersang Raysonian nang malaman niya ang tungkol sa pagtakas ng tatlo. Sir, pasensya na po sa aming kawalan ng kakayahan, pero maaayos pa po namin ito. Ang lahat ng tatlo ay pinaghiwalay at nawala. Mahahanap pa natin sila bago sila bumalik sa kani-kanilang puwersa. Nang marinig iyon, nag-utos ang pinuno, ipadala ang aming mga tauhan upang tugisin sila at patayin bago sila matagpuan ng sinuman. Isa pa, kailangan kong ikalat mo ang balita na ito ang gawa ng Seven Fins. Nagalit sila sa paghuli ng The Cardinal Hall kay Levi, kaya gumanti sila sa pamamagitan ng pag-target sa lahat ng kabataang talento ni Erudia. Opo, Ginoo, sagot ng mga nasasakupan niya. Sinira natin ang pundasyon ni Erudia at sinira ang kinabukasan nito. Ang responsibilidad nito ay nakikipaglaban ngayon sa mga tagasunod ni Fiery Demon. Sinira nito ang mundo ng martial arts ni Erudia. Ito na ang ating pagkakataon. Rason iyan. Si Bushido ay babangon at sakupin ang mundo ng martial arts. Tuwang-tuwa ang mga rason iyan sa narinig. Ang kasuklam-suklam na balita ng daan-daang kabataang talento na nawalan ng kakayahan ay nagdulot ng isang bagyo sa Erudia. Sila ang kinabukasan ng mundo ng martial arts ni Erudia, at ngayon ay nasira ang kinabukasan.
Ang mga sinaunang pangkat ay nagngangalit sa galit. Nakakadurog ng puso na makita ang kanilang mga alagad na nakahandusay sa lupa na may mahinang vital signs. Sino ang gumawa nito? Siguradong babayaran natin sila. Napatigilid din ang Dragonites at the Cardinal Hall sa balita. Bilang pinakamakapangyarihang organisasyon, ang Cardinal Hall at may pananagutan sa pagtiyak ng kaunlaran ng martial arts world. Ang pangunahing tungkulin nito ay protektahan at sanayin ang nakababatang henerasyon. Kaya naman, ang balita ay dumating bilang isang mapangwasak na dagok sa kanila. Lahat ng mga batang talento ay nawalan ng kakayahan. Maaari nitong sirain ang kinabukasan ng mundo ng martial arts ni Erudia. Pumunta at alamin kung sino ang gumawa nito. Di nagtagal, may mga alingaw-ngaw na ito ay ang Seven Fins, gawa. Nagalit sila dahil nahuli ang tagapagmana ni Fiery Demon, kaya gumanti sila sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa lahat ng kabataang talento ni Erudia. Walang nag-alinlangan sa katotohanan ng tsismis. Pagkatapos ng lahat, bukod sa Eragon at the Cardinal Hall, tanging ang puwersa ng Fiery Demon ang may kapangyarihang magdulot ng ganitong sakuna. Kailanman ay hindi sila naghinala na isang dayuhang puwersa ang nasa likod nito. Lingid sa kanilang kaalaman, maraming dayuhang puwersa ang dumagsa sa Erudia nang buksan nito ang hangganan nito sa panahon ng kaguluhan. Maraming mga elite mula sa mga puwersang Raisonian ang nakalusot sa maraming bahagi ng Erudia, na nagpapaliwanag kung bakit nila nahuhuli si Erudia nang hindi nakabantay. Ito ay malinaw na pinaghandaan. Ang lakas ng loob nilang sirain ang kinabukasan ng mundo ng martial arts ni Erudia. Dapat nating alisin ang mga tagasunod ni Fiery Demon at patayin ang Seven Fins. Galit na galit silang lahat. Ano? Ang Seven Fins ang nasa likod nito. Paano ito nangyari? Laking gulat ni Winona nang mabalitaan niya ang balita, dahil kasama nila ang Seven Fins kagabi simula nang matanggap nila ang utos ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1872. Bukod dito, tinanong na ni Winona ang Seven Fins noon at sinabing ang utos ni Levi ay manatili sila. Kung ganoon nga, paano nila aatakehin ang mga batang talento ni Erudia? Bago ito, gumawa pa siya ng katiyakan sa Gamatech na hinding-hindi gagawa si Levi ng isang bagay na magsasapanganib kay Erudia. Kaagad, napagtanto niyang may naka-frame kay Levi. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Okano nang mabalitaan niya ang balita. Ha! Tayo ay nagtagumpay. Mabuhay Raisol niya. Panipi. Galit na galit, umungal si Bloodfiend, papatayin kita. Kumalma ka. Mabilis siyang pinigilan ng iba. Nang maglaon, nakipag-usap si Winona sa Seven Fins para magkaroon ng solusyon. Dapat nating patunayan sa kanila na tayo ay inosente. Ang ebidensya na nakolekta namin sa ngayon ay napakaliit pa rin para kumbansihin sila sa aming kawalang kasalanan. Ngayong nahuli na si Master Garrison, mas mahirap para sa amin na linisin ang aming mga pangalan. Tama iyan. Natatakot ako na tayo ang maging target nila. Wala sa kanila ang nakapansin na isang ghost samurai, na unang nakatanggap ng utos na patayin si Okano, ay pumasok at nagligtas sa kanya. Huli na ang lahat ng may makapansin sa wakas na nawawala si Okano. Nasaan si Okano? Wala na siya. Bagamat may malakas na kakayahan sa pagtuklas ng kapangyarihan si Winona, hindi pa rin siya sanay sa pag-eehersisyo nito. Kung hindi, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya. I guess may nagligtas sa kanya. Exposed ang location namin. Kailangan nating lumipat. Hinimok ni Swordfiend. Lahat tama. Retreat na tayo. Lahat sila ay natalo ng mabilis na pag-urong. Gaya ng inaasahan, dumating ang ilang elite pagkaalis nila sa lugar. Sa bilangguan, nag-aalala si Levi sa nangyayari sa labas. Gayunpaman, walang tumugon sa kanyang pagtatanong. Bang! Biglang bumukas ang pinto nang may sumipa. Sa sumunod na sandali, pumasok si Kaden at ang iba pa. Levi Garrison, tingnan mo kung ano ang ginawa ng mga nasasakupan mo. Sigaw ni Gerald. Anong mali? Tanong ni Levi. Pinawalan ng kakayahan ng Seven Fins ang lahat ng kabataang talento ni Erudia para maghayganti sa amin sa paghuli sa iyo. Ang mga mahihirap na kabataang iyon ay hindi kailanman makakapagsanay ng martial arts sa buong buhay nila. Ang tatlong nangungunang sa listahan ng bato ay malubhang nasugatan at nawala. Sinira ng iyong mga nasasakupan ang kinabukasan ng mundo ng martial arts ni Erudia sa magdamag.
Sampin kayong lahat na tagasunod ng maapoy na demonyo. Sa sobrang galit ng iba ay gusto nilang patayin si Levi. Matapos marinig ang kanilang mga salita, lumubog ang puso ni Levi. Kaya ito ang pangalawang plano ng Raisonian. Magagawa nila ang kanilang plano ng walang panghihimasok sa pamamagitan ng pagdidirekta ng galit at pagkahumaling ng mga tao sa akin. Sinadya nilang sirain ang kinabukasan ng mundo ng martial arts ni Erudia. Kasuklam-suklam. Nasabi ko na sa inyo kanina. Ito ang sabuatan ni Raisonian. This is their second plan, tumangala si Levi at tinitigan sila ng may dugong mga mata. Feeling disappointed, hilambasted, akala ko ang mga pinuno ng The Cardinal Hall ay matatalinong tao. Ngayon, lumalabas na sila ay isang grupo ng mga tanga. Levi Garrison, anong lakas ng loob mong ipahiya ang Cardinal Hall? Lahat sila ay nagalit sa pang-iinsulto ni Levi. Inosente ako. May nagtatangkang maghasik ng hidwaan sa pagitan namin. Bakit hindi kayo maniwala sa akin? Mga gagaw kayo. Sinalubong sila ni Levi. Ipaalala ko sa iyo na nakadina ka ng dragon chain. Walang paraan na makakawala ka, kaya habang buhay kang mananatili dito. Hindi mo na makikilala muli ang iyong pamilya. With that, umalis na sila ng pabulong. Isang malisyosong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Levi. Sa wakas, sinabi mo sa akin ang iyong tunay na intensyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1873. Sa totoo lang, nahulaan na ni Levi na ikinukulong nila siya sa bilangguan upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Gayunpaman, kumapit siya sa pag-asa na hahayaan nilang makilala niya ang kanyang ina at ang kanyang anak. In hindsight, nagkamali siya. Hindi ko na sila kayang pakinggan. Kailangan kong lumaban. Dragon Chain, ha? Subukan ko at tingnan kung masisira ko ito. Buong lakas, sinubukan niyang putulin ang Dragon Chain. Kumalabog, kumalabog, kumalabog. Sa kanyang pagtataka, ang kadena ay nag-vibrate lamang na may kalansing. Ni isang crack ay hindi lumitaw dito. Sa halip ay humigpit ang mga bahagi ng kadena na tumusok sa kanyang katawan. Bilang isang resulta, ang kanyang mga buto ay pinigilan, at ang kanyang katawan ay isang madugong gulo habang ang mga tanikala ay nagdudurog sa kanyang laman. Nagbago ang ekspresyon ni Levi. Siguradong malakas ang Dragon Chain. Nako, Levi, nagsasayang ka lang ng lakas. Wala pang nagbukas ng Dragon Chain. Kapag nalock ito, hindi na ito muling magbubukas hanggang sa araw na ikaw ay mamatay. Kapag nagpupumiglas ka, mas magiging mahigpit ito. Sa huli, maaari pa nitong mabali ang iyong mga buto. Napatigil si Kaden at ang iba pa sa kanilang mga hakbang at nagsimulang humagalpak ng tawa nang makita nila si Levi na sinusubukang putulin ang Dragon Chain. Alam nilang hinding-hindi niya ito masisira. Huwag kang magmadali. I love to see you struggle in vain, panunuyan ni Gerald. Pagkatapos ng ilang walang kabuluhang pagtatangka, ang Dragon Chain ay naging mas mahigpit at humigpit. Isang lusek ng dugo ang mabilis na nabuo sa sahig habang patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa mga sugat ni Levi. Sa kabila noon, hindi man lang siya nagpakawala ng sigaw sa sakit. Hindi ito gagana. Kailangan kong kumalma. Maya-maya, tumigil na siya sa pagpupumiglas. Mabilis na tumatakbo ang utak niya, naghahanap ng paraan. Hinihintay pa ako ng pamilya ko at mga subordinate. Hindi ako pwedeng maipit dito. Nang makitang tumigil na sa pagpupumiglas si Levi, napangiti si Kaden at ang iba pa. Walang silbi ang paghihirap mo. Wala pang nakatakas sa kulungang ito dati. With that, umalis sila sa kulungan. Walang nanatili para bantayan si Levi dahil hindi naman makakatakas ang huli. Kahit na may magligtas sa kanya, walang paraan na mabuksan nila ang Dragon Chain. Parang patay na si Levi. Samantala, ang pagtigil ng tatlong Stone List ay natigil sa lalim ng mga bundok, na tinutugis ng mga Raisonian. Sa harap ng mga pag-atake ng mga Raisonian, napilitan silang tumalon sa bangin. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa. Nagsagawa ng paghahanap ng mga Raisonian ngunit nabigo silang mahanap. Sa huli, umalis sila sa bundok. Kung tutusin, kung hindi nila mahanap ang tanong tatlo, wala rin. Walang alinlangan na ang kanilang mga pagkakataong mabuhay ay maliit. Kahit na sila ay nakaligtas sa pagkahulog, hindi bababa sa sila ay malubhang nasugatan.
Ang kanilang pagkamatay ay tiyak kung hindi sila makakapagpagamot sa oras. Kaya naman, nasiyahan ang mga Raysonian sa pinsalang idinulot nila, dahil lubos nilang sinira ang karamihan, kung hindi man ang lahat ng kabataang talento ni Erudia. Ang Cardinal Hall, masyadong, ay naghahanap ng walang kabuluhan para sa lahat ng tatlo. Ito ay isang mapang wasak na dagok sa mundo ng martial arts ni Erudia, lalo na sa mga nakababatang henerasyon. Ang mga batang talento, lalo na ang nangungunang tatlo, ay ang kinabukasan ng mundo ng martial arts. Ang mga paksayon ay namuhunan ng maraming pera at pagsisikap sa kanila. Kahit na mayroon silang higit sa sapat na mga mabubuting linangin ang higit pang mga talento sa hinaharap, aabutin sila ng mga dekada upang mahanap ang mga potensyal na talento. Hindi nila kayang maghintay ng ganoon katagal. Kasalanan ni Levi at ng Seven Fins ang lahat. Kung hindi dahil sa kanila, hindi mawawala sa amin ang lahat ng iyong talents. Iminumungkahi ko na hatulan ng Cardinal Hall si Levi ng kamatayan. Magiging malaking hadlang ito sa mga tagasunod ng Fiery Demon. Ang Seven Fins ay mamamatay din. Sa kabilang banda, lumipat si Winona at ang iba pa sa isang ligtas na lugar. Zoe, anong meron? Tanong ni Winona nang mapansin ang seryosong ekspresyon ni Zoe. Narinig ko lang ang pangalan ng kalaban ko. Puno ng pagpatay sa mga mata ni Zoe. Sino ang kaaway mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1874, Levi Garrison. Bulalas ni Zoe sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, sa sobrang lamig ng vibes na ikinagulat nila ng lahat. Hindi ba asawa niya si Levi? Paano siya naging kaaway sa halip? Ang Seven Fins ay nalilito. Hindi yon. MS. Lopez, si Levi ang. Nang magsimula na silang magsalita ay naputol na sila ni Winona. Naaalala mo pa ba si Levi? Sinubukan ni Winona na magsiyasat pa, sinusubukan ang kanyang kapalaran. Naalala ko na kaaway ko siya. Papatayin ko siya kapag nakita ko siya. Ani Zoe, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Balita ko na huli na siya at malapit ng mapatay. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Tuwang-tuwa si Zoe nang marinig ang balita. Pagkatapos ng ilang oras na pagmasdan si Zoe at marinig ang sinabi niya kanina, naisip na ni Winona kung ano ang nangyayari. Tiyak na sinalakay ng kamalayan ni Jared ang isip ni Zoe at nakapasok sa kanyang kamalayan, na nagresulta sa pagkawala ng memorya ni Zoe. Kailangang ang kamalayan ni Jared ang naglalaro para isipin niya na si Levi talaga ang kanyang pangunahing kaaway dahil si Levi ay talagang kaaway ng lalaking iyon. Well, ito ay isang mahirap na sitwasyon. Nalilito si Winona kung ano ang gagawin. Ang sitwasyon ay naging mas mahirap dahil sa katotohanan na si Zoe ay nakakuha ng mga bagong superpower. Samantala, sa The Cardinal Hall, ang mga miyembro ng konseho ay nagngangalit at ang pinuno ng The Inferno ay nakaluhod sa lupa. Ang lahat ay hindi makapaniwala na kahit na sa pinagsamang puwersa ng The Cardinal Hall at Eragon, nangyari pa rin iyon. Halata namang nagalit sila dito. Ang mga elite ng Erudia ay nawalan ng kakayahan. Sina Trenton, Josephine at ang iba pa ay napunta na rin sa mga kamay ng mga Fins, at iyon ay kasing ganda rin ng pagiging incapacitated. Parang si Evie na lang ang pag-asa natin. I really mo ang mga utos ko na simula ngayon, walang sino man ang pinapayagang magplano kina Evie at Mia. Itutuon ng Hall ang lahat ng ating cards sa pag-aayos sa kanila. Ang kinabukasan ng martial arts world ni Erudia ay nakasalalay sa kanilang dalawa. Kung wala ang aming pahintulot, walang sino man ang pinapayagang gumawa ng anuman sa kanila. At saka, dapat nating subukang iligtas ang pinakamaraming incapacitated elite hanggat kaya natin. Ang desisyon na ginawa ng mga miyembro ng konseho ng The Cardinal Hall ay sum-iris sa plano ng The Inferno. Balak nilang gamitin si Forlivia para malaman ni Levi, para maibulgar niya ang mga sikreto ni Cyrus. Ang kanilang mga problema ay malulutas kung malalaman ni Levi ang sikreto. Samantala, matagal nang nag-iisip si Levi ng mga dahilan kung bakit hindi ma-unlock ang Dragon Chain. Napagpasyahan niya na mayroong dalawang pangunahing dahilan. Ang unang dahilan ay sa istruktura ng Dragon Chain. Ang siyam na kadena ay komplementaryo sa isa't isa na may espesyal na paglabas. Kung may matukoy na papunta sa isa sa mga kadena, mararamdaman ng iba pang mga kadena ang mga paggalaw at maa-activate ang mga aktibidad na humihigpit sa Dragon Chain. Ang pangalawang dahilan ay,
Ang materyal na ginamit sa paglikha ng Dragon Chain ay ang napakabihirang iron meteorite. Kasama ang mga kasanayan ng master ng mahiwagang pamamaraan, ang Dragon Chain ay halos hindi masisira. Imposibleng i-unlock ito. Iyon din ang dahilan kung bakit sila kumpiyansa na iwan si Levi ng mag-isa, nang walang nagbabantay sa kanya. Siguradong hindi sila makakatakas sa lalaki. Huminga ng malalim si Levi at bumulong sa sarili, "Mentor, kung tutuusin sa kasalukuyang sitwasyon, parang wala akong choice kundi gamitin ang forbidden technique." Gayunpaman, ang tagapagturo ni Levi ay hindi aktwal na nagbigay ng kasanayan sa kanya. Ito ay naitala sa sinaunang manual sa halip. Kahit na binalaan si Levi na huwag gamitin ang mga pamamaraan, wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ito sa isang karagdagang pagpipilian. Kahit na hindi nagawang i-unlock ni Levi ang Dragon Chain sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan, ang forbidden technique ay dapat tumulong sa kanya sa bagay na iyon. Dahil dito, determinado ang lalaki na subukan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi ako naniniwala na walang makakasira sa Dragon Chain na ito. Samantala, isang piraso ng nakakagulat na balita ang sumabog sa labas. Si Rogue Slayer, na pangalawa sa listahan ng gem, ay lumitaw at naglabas ng isang pahayag, na nagpahayag na hindi siya tumalo kay Levi. Sa katunayan, hindi pa niya nakilala ang lalaki. Nagulat ang lahat sa balita. Kung hindi ang Rogue Slayer ang nakatalo kay Levi, sino kaya ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1875. Lahat ay naguguluhan at nakikiusyoso na malaman kung sino ang nagawang talunin ni Levi. Hindi kahit sino mula sa The Cardinal Hall o Aragon, si Xenotaph ay nasa isa pa rin, at si Hendrix, ang Southern Emperor na isa rin sa listahan ng gem, ay nawala ng ilang taon. Kung ganun, parang wala ng ibang makakapareha ni Levi. Sino ito noon? Sino ang nakagawa ng ganoong gawa? Hindi lang lahat ng tao kay Erudia ang nataranta. Ang balita ay nagpasindik din sa mga puwersa sa Razor niya, dahil iniisip nila kung sino kaya kung hindi si Rogue Slayer ang nakatalo kay Levi. Gusto nilang malaman kung ito ay isang tao mula sa loob o labas ng Erudia, at kung ang taong iyon ay isang kaibigan o kaaway sa kanila. Ilang sandali ang nakalipas, ang mga puwersang Razonian ay nagagalak pa rin sa pinsalang idinulot nila sa mundo ng martial arts ng Erudia. Dahil dito, ang biglaang balita ay dumating bilang isang shock. Noon, nakipag-ugnayan na rin sa kanila si Bruce, taga Zarain. Magaling. Hindi iyon isang bagay na maaari nating makamit. Nakangiting sumagot ang pinuno ng mga puwersang Razonian, "Paano kami maihahambing sa iyo, Ginoong Johnston? Maaari lamang tayong gumamit ng mga pamamaraan ng backhand, na hinuhuli ang ating mga kaaway na hindi nalalaman." Gayunpaman, naglunsad ka ng isang bukas at nagpadala ng pag-atake sa kanila. Haha, ngunit nabigo kami at nagtagumpay kayo. Sa tingin ko, mas dapat tayong magtulungan sa hinaharap. Marami kaming nakinabang sa iyong operasyon, hindi na kami nakumpleto ang aming misyon sa Erudia. Pagtutulungan. Oo naman. Kami ay magiging higit sa payag na gawin iyon. Nakatakda na, narito sa ating pagtutulungan. Ipapaalam din namin sa iyo ang isang piraso ng balita. Ang asawa talaga ni Levi ang tumalo sa kanya. Siya. Sinabi ni Bruce sa Razonian na puwersa ang lahat. Oh, kaya ganyan. Sa tingin ko ay maaari nating ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang asawa. Dahil nagawa niyang talunin si Levi, kung gagawa tayo ng tamang mga galaw, sigurado akong makakapagdulot siya ng pinsala kay Erudia. Mukhang maganda. Inaasahan ko ang aming susunod na kooperasyon. Layunin nating makamit ang isang bagay na malaki. Kuwit-kuwit. Ang paparating na pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang walang prinsipyong organisasyon ay walang alinlangan na magiging banta sa alinmang bansa o partido. Natitiyak ng lahat na gagawin ng karagdagang aksyon ang mga puwersa ng kalaban matapos magdulot ng kaguluhan sa mundo ng martial arts ni Erudia. Sa kasalukuyan, ang buong Erudia ay nagtataka kung sino ang natalo ni Levi. Samantala, sa wakas ay ginamit ni Levi, na nakakulong pa rin sa kulungan, ang forbidden technique. Talagang napakatalino ng lalaki sa martial arts. Bukod sa katotohanan na binalaan si Levi na huwag gumamit ng pamamaraan, nakasaad din sa manual na ito ay isang kasanayang napakahirap na makabisado.
Kahit na ang mga may walang kapares na talento ay maaaring hindi ito matutunan ng maayos. Gayunpaman, nakuha ni Levi ang kasanayan. Bawal na teknik, sambit ni Levi sa mahinang boses. His. Biglang lumabas ang nakakatakot na enerhiya mula sa lalaki. Makalipas ang ilang segundo, ang enerhiya ay napalitan ng itim na apoy, na nagninangas ng husto. Ang dragon chain ay natabunan ng apoy, at halos 10 minuto ang lumipas, isang nakakatakot na eksena ang lumitaw. Basag. Naputol ang dragon chain. Ang espesyal na kagamitan na isinama sa disenyo ng dragon chain ay hindi gumana. Iyon ay dahil ang siyam na kadena ay naputol ng sabay-sabay, dahil dito, ang mga aktibidad ay hindi na isa-aktibo. Basag. Pinalaya ni Levi ang sarili matapos maputol ang huling kadena. Boom! Nagbigay ng malakas na puwersa ang lalaki na nagpapalipad sa natitirang bahagi ng dragon chain. Ayan yun. Kapag sinabi nilang walang makakapag-unlock ng dragon chain, ito ay dahil hindi pa nila ako nakikilala. Dahil walang nakatingin sa kanya, umalis si Levi pagkatapos. Matapos malaman ng The Cardinal Hall na hindi si Rogue Slayer ang tumalo kay Levi, si Kayden ay agad na ipinadala upang malaman mula kay Levi kung sino ang nagawang talunin siya. Parang may hindi tama. Pagkarating sa bilangguan, naramdaman ng mga tao na may nangyari at agad na pumasok sa loob. Nang makita nilang walang laman ang selda, napatulala ang lahat. Ano ang nangyayari? Bakit walang laman? Nasaan si Levi? Si Trenton at ang iba ay tumakbo pasulong at natigilan nang makita nila ang dragon chain, na naputol. Hindi pwede ito. Paano nagawang mabuksan ni Levi ang dragon chain? Nakakasba talaga siya. Diyos ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1876. Thud. Nakadapa si Kayden sa sahig habang hindi makapaniwalang nakatingin sa bakanteng selda, takot na takot. Sa katunayan, ang lahat ay hindi makapaniwala sa nangyayari at ang kanilang mga eyeballs ay halos lumabas sa kanilang mga socket. Paano masisira ang dragon chain? Paano ito posible? Sa kabuuan ng kasaysayan ng The Cardinal Hall, walang sino man ang nakawala sa dragon chain, gaano man sila kakilakilabot. Imposibleng gawin ito. Walang mga exception. Gayunpaman, nagawa ni Levi na maputol ang dragon chain, na nakakatakot. Matapos suriin ang mga rupture point ng dragon chain, bumulong si Gerald, naputol ang kadena sa pamamagitan ng kombinasyon ng apoy at napakalaking puwersa. Ito ay masyadong baliw. Sino sa lupa ang magkakaroon ng ganoong uri ng puwersa? Imposible. Walang magawang umiling si Zelda, na nagsasabing, well, wala tayong choice kundi paniwalaan ito. Talagang naputol ang dragon chain, at talagang nakatakas si Levi. Sariling kapangyarihan ba talaga ni Levi? Hindi ako naniniwala. Baka may dumating para iligtas siya. Si Trenton at ang iba ay nakatingin lamang sa hindi makapaniwala. May nagligtas sa kanya. Sino ang maaaring maging napakalakas para maputol ang dragon chain? Dapat nating ipaalam kaagad ang iba. Si Levi ay nakatakas. Nagkagulo matapos lumabas ang balitang nakita si Levi. Nang marinig ito ng The Cardinal Hall at Eragon, nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwala na naputol ang dragon chain. Iyon ay kasing ganda ng isang insulto sa dignidad ng The Cardinal Hall. Walang sino man ang nakagawa ng gayong gawa. Gulong-gulo ang kanilang isipan dahil hindi nila inaasahan na balang araw ay masisira ang dragon chain. Ang antas ng pagkabigla na kanilang hinarap ay parang pagsasabi sa kanila na ang Earth ay hindi bilog, ngunit patag. Kahit na ito ay isang katotohanan, ang lahat ay tumangging maniwala na ito ay talagang nangyari. Paano posible na masira ang dragon chain? Iyan ay ganap na walang katotohanan. Samantala, sa villa, si Kayden at ang iba pa ay nasa sobrang sama ng loob. Masama ito. Ngayong nakatakas na si Levi, at itinuon ng mga miyembro ng council ang lahat ng kanilang pagsisikap na ayos sina Evie at Mia, wala kaming anumang bargaining chips para banta si Levi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Iminungkahi ng aming pinuno na ay hostage si Evie para takutin si Levi na babalik. Gayunpaman, hindi lamang tinanggap ng mga miyembro ng konseho ang kanyang panukala, pinarusahan pa siya. Ang lahat ay binalaan na huwag ay patong ang ating mga kamay sa mga bata, at sino mang lalabag sa utos ay papatayin. Nako,
Ibig sabihin, hirap na hirap tayo. Ito ay isang dobleng suntok. Nagpatuloy sa pag-uusap ang iilan sa kanila. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi pa umaalis si Levi, nagtatago sa loob ng compounds ng villa. Matapos marinig ng lalaki ang usapan nila, nakahinga siya ng maluwag. Salamat sa Diyos. Ang mga henyong iyon na may malaking potensyal ay lahat ay nawalan ng kakayahan ng mga puwersang Raysonian. At saka, walang kapantay ang talento ni Forlivia. Dahil dito, natitiyak ni Levi na walang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa kanyang anak na babae. Hindi lang iyon kundi sasambahin din siya tulad ng isang kayamanan ng The Cardinal Hall. Nang malaman iyon, wala nang dapat ipag-alala si Levi. Dahil nagtagumpay na ang mga puwersang Raysonian sa kanilang pangalawang plano, walang magawa si Levi para iligtas ang sitwasyon. Kaya naman, priority niya ang hanapin si Zoe at iba pa. Dahil may espesyal na paraan si Levi para makipag-ugnayan sa Seven Fins, nahawakan niya kaagad sila pagkatapos umalis sa villa at dumiretso sa lokasyon. Biglang kumalat sa paligid ang isang nakakagulat na balita. Si Levi, ang tagapagmana ng malaking demonyo, ay nakatakas mula sa The Cardinal Hall at hindi na matagpuan. Halos hindi na nalampasan ang lahat ng nakakagulat na pahayag na ginawa ni Robe Slayer kanina. Dahil dito, natigilan sila nang hindi masabi nang marinig nila ang pangalawang piraso ng pasabog na balita sa loob ng maikling panahon. Ano? Nakatakas si Levi mula sa The Cardinal Hall. Ganun na ba talaga Cate-Cot ang kapangyarihan niya? Kung hindi siya mapasuko ng Cardinal Hall, malamang wala ng iba. Hindi iyan totoo. May isang tao na nagawang talunin ang lalaki kanina. Kung sino man ang taong iyon, pakiusap na tulungan sila minsan pa. Samantala, ang mga puwersang Raysonian at Bruce ay nakikibahagi sa isang masayang talakayan tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang nang matanggap nila ang balita. Ano? Nakakas si Levi. Bulalas ni Bruce habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1877. Nagulat din ang mga puwersang Raysonian. Iyon ay walang saysay sa lahat. Akala nila ay naalis na ang pinakadakilang kalaban nila, pero nakatakas pala ito. Paano ito posible? Hindi lamang ang The Cardinal Hall ang pinakamaimpluwensyang organisasyon ng martial arts kay Erudia, ginamit pa nila ang Dragon Chain para pigilan si Levi. Paanong posible na nakita siya? Siguradong masamang balita iyon sa kanila. Baka mapahamak pa ito para sa kanila. Paano nangyari iyon? Sa mga kakayahan ni Levi, walang paraan na makakawala siya sa Dragon Chain. Ano ang nangyayari? Baka may tumulong sa kanya. Si Bruce at ang mga puwersang Raysonian ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Bruce, ang unang gagawin ni Levi ay hanapin si Zoe. Magagamit natin iyon sa ating kalamangan, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Oo naman, naiintindihan. Matapos lumabas ang balita, ang reputasyon ng Cardinal Hall ay ganap na nasira at siniraan ng buong mundo. Ang Cardinal Hall, na iginagalang, ay naging katatawanan. Iyon ay higit pa para sa maalamat na Dragon Chain, na hindi maaaring ma-unlock o masira. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang mga Fiend na magiging Cardinal Hall ay hindi napigilan si Levi. Mukhang maganda ang kinabukasan para sa kanila. Si Trenton at ang iba ay mukhang malungkot habang nagbubulungan-bulungan tungkol sa The Cardinal Hall. Gayunpaman, nang marinig ni na Josephine at Yasmin ang balita, sa halip ay bumantong hininga ang dalawa, natutuwa na ligtas si Levi. Maging sila mismo ay hindi nila namalayan na labis silang nag-aalala sa lalaki. Matapos makatakas si Levi, ang Cardinal Hall ay nasa kawalan, hindi alam kung ano ang gagawin. Wala silang nagawang plano para harapin ito. Puro swerte lang na nahuli nila si Levi noong nakaraan. Pero paano naman ang oras na ito? Hindi nila alam kung nasaan ang lalaki. Paano nila siya huhuli gayong wala silang kahit isang palatandaan sa kanyang kinaroroonan? Ang huling paraan para sa The Cardinal Hall at Eragon ay gamitin ang kanilang trump card, ngunit ang paggawa nito ay mangangahulugan na hahayaan ang mga dayuhang puwersa na makaalis. Sa pagmamasid sa kanila ng buong mundo, hindi sila nang ahas na ibunyag ang kanilang trump card. Higit sa lahat, hindi nila alam kung sino ang nakatalo kay Levi. Dahil dito, ang lahat ay umaasa sa Robe Slayer. Samantala,
Mabilis na tumakbo si Levi at sa wakas ay nakilala ang Seven Fins sa isang villa sa suburb ng Oakland City. Master Garrison, nasugatan ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng Seven Fins matapos makita si Levi, na puno ng dugo. Kinawian ni Levi ang kanilang mga alalahanin at sumagot, "Okay lang ako, maliit na sugat lang. Sinaktan ko ang sarili ko habang sinusubukang kumawala sa Dragon Chain." Master Garrison, isa kang pambihirang talento. 3 sa mga kaibigan ng Old Master, na nakulong din ng Dragon Chain, ay hindi na nakita mula noon. Walang nakakaalam kung sila ay buhay o patay na. Oo, si Old Master ang huling taong nagsabi na ang Dragon Chain ay hindi gumagana sa kanya. Master Garrison, ikaw talaga ang kapalit niya. Ang Seven Fins ay hindi napigilan ang labis na papuri kay Levi, na sabik na mahanap si Zoe. Master Garrison, nasa loob si MS. Zoe, ituturo namin sa iyo ang daan. Mabilis na pinangunahan ng Seven Fins. Master Garrison, nariyan siya. Muling nagsama-sama ang lahat sa villa. Nang makita ni na Levi at Zoe ang isa't isa, pareho silang natigilan saglit. Walang magawa si Winona para pigilan ang pagpupulong dahil huli na ang lahat. Hindi maiiwasan ang pagkikita ng dalawa. Zoe, okay ka lang ba? Tuwang-tuwa si Levi nang makitang normal lang si Zoe. Gayunpaman, si Zoe ay nakaugat sa lugar at tila hindi nakabawi sa kanyang pagkakabigla. Pagkatapos magsalita ni Levi, na-activate ang murderous instincts ni Zoe. Ang isang nakakatakot na aura na lumabas mula sa babae ay agad na nabalot sa buong villa. Pakiramdam ng Seven Fins ay tumitibok ang kanilang mga puso. Si Cyrus, ang kanilang matandang guro, ang tanging taong kilala nila na may nakakatakot na mamamatay tao na aura. Namumula na rin ang mga mata ni Zoe, mukhang handa na siyang pumatay. Levi, kailangan mong mamatay. Sigaw ni Zoe, tumakbo ka, hindi ka na niya nakikilala. Kaaway ka na niya ngayon. Sigaw agad ni Winona. Gayunpaman, huli na. Nakakilos na si Zoe, sinaktan si Levi, hindi pinahintulutan siyang makatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1878. Dahil dito, walang choice si Levi kundi ipagtanggol ang sarili niya. Bam! Napakalakas ng suntok ni Zoe na nagdulot ng malalim na bitin sa lupa, na naghati sa villa sa dalawa. Ang Seven Fins ay nagulat sa kanyang lakas. Kailangan bang pumunta sa ganitong lawak? Halos hindi sila makapaniwala na ang maamo at banal na babae ay maaaring maging napakarahas. Hindi ko pa nasasabi sa inyo. Siya talaga ang nakatalo sa amo mo. Sabi ni Winona, nakatayo sa isang tabi. Nagulat ang mga tao nang marinig iyon. Hindi nakakagulat na nilinaw ni Rogue Slayer na hindi siya ang gumawa nito. So siya talaga. Maaaring sinadya siyang manalo ng iyong amo, ngunit malamang na pareho silang magkatugma. Nagulat ang Seven Fins matapos marinig ang sinabi ni Winona na nakaramdam ng takot. Direkta at makapangyarihan ang mga pag-atake ni Zoe, na may sapat na bawat galaw upang magdulot ng matinding pagkawasak. Maging si Levi ay napansin na tumaas ang kapangyarihan ni Zoe mula noong nag-away sila noon. Ano ang nangyayari? Tumulong tayong lahat para makontrol muna si Zoe, sigaw ni Winona habang sumasali sa laban. Sa sandaling iyon, naging mas mahusay si Winona sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at halos napagtanto niya ang buong potensyal nito. Pagkatapos na sumali din ang Seven Fins, ang mga pag-atake ni Zoe ay agad na nahaharap sa pag-atake. Tulad ng isang demonyo na nagngangalit, sumigaw si Zoe, kaaway ko siya. Bakit niyo ako pinipigilan? Umalis ka sa dinadaanan ko. Bam! Pinalipad ni Zoe ang Blood Fiend ng isang suntok. Bam! Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang suntok kay Ghost Fiend. Kahit na si Winona ay dumanas din ng kaparehong kapalaran ng mga Fiends, siya ay sumuray-suray lamang ng ilang daang metro pabalik at nanatiling nakatayo. Guys, negosyontay lang ng kaunti. Gagawa ako ng paraan para mapasuko siya. Hindi na kayanan ni Levi na gamitin ang forbidden technique kay Zoe. Nag-aalala siya na baka masugatan siya sa paggamit niyan, o mas malala pa, patayin siya. Dahil dito, binalak ng lalaki na tingnan kung may iba pang nakasulat sa sinaunang manual na magagamit niya para makontrol si Zoe. Kahit na maliit ang mga pagkakataon, sulit pa rin ito.
Sinimulang baklatin ni Levi ang sinaunang manual ng sabay-sabay. Samantala, sinubukan ng Seven Fins at Winona ang kanilang makakaya upang pigilan si Zoe, ngunit ang babae ay sobrang nakakatakot. Ang kanyang galit ay tila nag-aapoy sa kanyang kapangyarihan, na lumalakas sa isang segundo. Dahil dito, ang Seven Fins at Winona ay hindi nang ahas na salakayin si Zoe, ngunit sinusubukan lamang nilang pigilan ang kanyang mga pag-atake. Hindi nagtagal, karamihan sa kanila ay nasugatan. Hindi talaga sila kalaban ni Zoe. Maging si Winona ay paulit-ulit na pinalipad. Parang hindi magtatagal ang grupo laban sa babae. Habang ang lahat ay nakikipaglaban sa labanan, walang nakapansin sa isang figure na nagtatago sa isang sulok na madilim. Ito ay walang iba kundi ang Ghost Samurai, na ipinadala ng mga puwersang Raisonian. Kanina pa niya hinahanap si Levi at ang iba pa at napansin niya ang mga tunog ng away. Dahil dito, nagtago siya sa isang sulok habang palihim na pinagmamasdan ang sitwasyon. Habang pinag-uusapan si Levi sa paghahanap ng solusyon sa sinaunang manual, hindi niya nadiskubre ang Ghost Samurai, ngunit naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya sa malapit. Parang may ibang tao sa paligid. Gayunpaman, si Levi ay walang oras para sa anumang bagay dahil ang kanyang prioridad ay upang mapasuko si Zoe. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng sinaunang manual. Sa wakas, nakahanap siya ng isang sinaunang medikal na kasanayan, isang pamamaraan ng pagnidalang, na maaaring magamit upang makontrol ang isang tao sa pamamagitan ng pagpasok ng isang karayom sa acupoints ng isang tao. Ito ay isang malupit na pamamaraan ng pagtusok na ginamit ng mga masasamang puwersa upang kontrolin ang iba, pagmamanipula sa kanila tulad ng mga pupe upang makamit ang mga walang prinsipyong layunin. Gayunpaman, bilang prioridad ni Levi ay patuloy niyang kontrolado si Zoe, iyon mismo ang kailangan. Venom, bigyan mo ako ng isang set ng karayom. Kahit nadalubhasa ang Venom Fiend sa paggamit ng lason, maaari rin siyang ituring na isang manggagamot. Dahil dito, palagi siyang may dalang karayom. Matapos makuha ang mga karayom mula sa Venom Fiend, kumilos si Levi ng kasing bilis ng kidlat at lumitaw sa harap ni Zoe, na pumasok ng isang karayom sa kanyang acupoint. Swish! Nagpasok siya ng isa pang karayom sa pangalawang acupoint. Makalipas ang ilang segundo, nakapagpasok na siya ng 7 karayom sa iba pang acupoints nito. Kulang na lang magpasok siya ng 2 karayom para makontrol niya si Zoe. Gayunpaman, sa isang sandali, biglang lumitaw ang Ghost Samurai, na hindi gustong mapasuko si Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1879. Ang mga utos na ibinigay sa kanya mula sa kanyang chieftain ay si Zoe ang papatayin hanggat maaari, para makagawa siya ng mas maraming gulo. Kung ganoon nga ang kaso, paanong hahayaan ng lalaki na mawala ang magandang pagkakataon? Dahil dito, walang pagpipilian si Ghost Samurai kundi ang kumilos bago nagawang mapasuko ni Levi si Zoe. Boom! Biglang lumitaw ang isang itim na figure, na tila wala sa oras, sa likod ni Levi, na parang multo. Maging si Ghost Fiend, na dalubhasa sa Phantom Skill, ay nabigla. Paano niya nagawa iyon? Ang Ghost Samurai ay naglunsad kaagad ng isang pag-atake kay Levi, na sinusubukang sirain ang kanyang plano. Kanina pa ako naghihintay na magpakita ka. Isang boses ang lumakas. Kanina pa pala hinihintay ni Levi kung sino man ang nagtatago sa anino para kumilos. Bagamat parang tinutukan niya ang pagpasok ng mga karayom sa acupoints ni Zoe, binabantayan din niya ang taong nasa anino ng sabay. Talagang nagpakita ang lalaki. Biglang nagsagawa si Levi ng napakalakas na suntok papunta sa Ghost Samurai sa hindi kapani-pani walang anggulo. Sa katunayan, ang suntok ay napakalakas na isang whirlpool ay nabuo sa kalagitnaan ng hangin. Boom! Agad na nabasag ang itim na figure. Parang clone lang yan, gulat na sabi ni Levi. Napagtanto din ni Ghost Fiend na may mali. Ang itim na figure ay isa lamang clone ng Ghost Samurai, at hindi ang tao mismo. Katulad ng Levi's shadow clone, ang clone ng Ghost Samurai ay gumalaw din sa bilis ng kidlat, kaya mahirap sabihin na isa itong clone. Ito ay maliwanag na ang Ghost Samurai ay nagtataglay ng kakayahan upang i-clone din ang kanyang sarili. Matapos matuklasan, agad na tumakas ang Ghost Samurai.
Hindi niya inasahan na mag-iingat si Levi at alam niyang kailangan niyang umalis kaagad pagkatapos mabaigo ang kanyang pag-atake. Sa paligid ni Levi at ng iba pang mga piling mandirigma, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong manalo. Sa bagay matalino ka para malaman kung kailan ka mag-withdraw. Malamig na sabi ni Levi habang ang iba naman ay tumulong sa pakikitungo kay Zoe. Swish, swish. Matapos maipasok ni Levi ang huling dalawang karayom sa Ake points ni Zoe, tumahimik kaagad ang babae at ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Levi. Kung gugustuhin ng lalaki, kaya niyang manipulahin siya na parang puppet, pero obviously, hindi niya gagawin iyon. Ang tanging dahilan kung bakit ginamit ni Levi ang pamamaraan ng pagnidalang na iyon kay Zoe ay para mapatahimik niya ito. Sa kanyang kasalukuyang estado, si Zoe ay sadyang napakalakas, at hindi niya nakontrol ang kanyang sariling kamalayan. Dahil dito, ang tanging paraan upang masupol siya ay ang paggamit ng mga pagbabagong paraan dahil ang mga ordinaryong paraan ay hindi gagana sa kanya. Kinailangan nilang umalis kaagad. Matapos akayin ni Levi ang natitira sa isang bagong lugar at tulungan si Zoe na manirahan, lumabas siya kasama si Winona. Sa wakas, nagkaroon siya ng oras para malaman kung ano ang nangyari. Matapos makinig ng mabuti sa paliwanag ni Winona, sa wakas ay naunawaan ni Levi ang sitwasyon. So ibig sabihin, Zoe pa rin si Zoe, pero ang kamalayan niya ay nakapasok na sa kamalayan ni Jared, at kaya niya ako nakikita na kaaway niya. Maaari din itong ilarawan bilang may dalawahang personalidad, ang isa ay si Zoe mismo, at ang isa ay ang Zoe na nag-iisip na ako ang kanyang kaaway. Sinubukan ni Levi na ilagay ang sitwasyon sa sarili niyang mga salita. Tama iyan. Ito ay isang pambihirang pangyayari at walang sino man ang umasa na mangyayari iyon. Higit sa lahat, dahil dito, nailabas ang potensyal ni Zoe. Sigurado akong masasabi mo kung gaano siya kalakas ngayon. Walang magawa si Winona. Oh, paano kayo nakaligtas? Napakalakas ng putok na iyon na kahit ako ay hindi nakayanan. Mukhang hindi posible para sa sino man na manatili sa isang piraso mula doon, hindi banggitin ang pagkakaroon ng mga superpower mula dito. Ipinahayag ni Levi ang kanyang pagdududa. Oo, tama ka. Sa tama, hindi na sana kami makakaligtas sa pagsabog. May niligtas talaga tayo. Ano, may nagligtas sa'yo? Sino ang taong iyon? Laking gulat ni Levi na nasa ilalim ng gayong mga kalagayan, nagawa pa rin ng taong iyon na iligtas ang iba. Isa siyang anghel. Maging si Levi mismo ay mahihirapang iligtas ang sarili sa pagsabog na iyon, lalo na ang pagliligtas sa iba. Gaano dapat kakilakilabot ang taong iyon upang mailigtas ang iba sa ilalim ng gayong mga kalagayan? Sino ang nagligtas sa inyo? Matapos ilarawan ni Winona ang hitsura ng matanda, nagulat si Levi. F***6, Diyos ko, nanlaki ang mga mata ni Levi na hindi makapaniwala. Di ba mentor ko yon? Paanong hindi ko naisip yon? Kung tutuusin, sino pa ba, maliban sa kanya, maaari bang makayanan ang gawaing iyon? Laging iniisip ni Levi kung gaano kalakas ang kanyang mentor. Tao pa rin ba siya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1880. Noong nakaraan, hindi napapansin ni Levi ang misteryosong matanda. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay nagkaroon ng bagong pagbabago. Napakalakas niya. Kilala mo ba siya? Hindi mapigil ang magtanong ni Winona. Siya ang aking Panginoon, sagot ni Levi. Ikaw Master, siya ba ang sikat na Cyrus? Ang fiery demon ang unang taong lumitaw sa isip ni Winona. Gayunpaman, umiling si Levi. Hindi ko akalain na siya si Cyrus. Sa totoo lang, hinala ko na baka mas malakas pa siya kay Cyrus. Ayon sa mga obserbasyon ni Levi, kasama ang feedback mula sa The Cardinal Hall at Seven Fins, ang kapangyarihan ni Cyrus ay dapat nakatulad sa kanya. Mahirap matukoy ang mananalo kung sila ay nakikibahagi sa isang labanan. Kaya naman, napagpasyahan ni Levi na hindi niya napansin si Cyrus. Gayunpaman, ito ay isang kapakipakinabang na sitwasyon. Sa kabutihang palad, naharap si Jared. Kung hindi, siya ay magiging isang malaking problema. Bukod pa rito, nakakuha ka ng isang superpower. Sagot ni Winona. Ngumiti lang si Levi bilang sagot. Mas nakakabahala ang kalagayan ni Zoe. Hindi lang nawala ang lahat ng alaala niya tungkol sa iyo, tinitingnan mo pa siya bilang kanyang sinumpaang kaaway.
Kapag nakita ka na niya, nag-transform siya sa isang killing machine. Sa kabila, nagpapatakbo ng ilang pagsusuri gamit ang modernong kagamitan, hindi siya nagpakita ng mga kakaibang sintomas. Kahit na sa kasalukuyang teknolohiya, hindi siya mapapagaling ng mga doktor. Walang magawa si Winona. Gayunpaman, hindi lahat ng pag-asa ay nawawala. Maaari mong subukang bisitahin ang sikat na doktor ng Erudia. Gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan, maaari mong gamutin si Zoe. Dito, maaari mo ring subukang unti-unting makipag-ugnayan muli kay Zoe sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na hindi kanya kaaway kundi ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sa ganitong paraan, matututo siyang tanggapin ka muli. Gayunpaman, ang ideyang ito ay hindi masyadong makatotohanan. Magtatagal bago kanya muling pagkatiwalaan. Sa ngayon, hindi mo dapat makilala si Zoe, o maaaring magkaroon ng mga problema kung gagawin mo ito. Let us brainstorm for an idea to understand Zoe's condition in further detail before making any moves, sabi ni Winona na nagpakita ng kanyang suporta kay Levi. Tama ka. Ang pag-iwas sa kanya ang tanging magagawa ko ngayon. Sa sandaling bumalik ang Ghost Samurai, iniulat niya ang balita sa pinuno. Noong una silang nakarinig ng balita, si Bruce at ang chieftain ay nasa gitna ng isang video conference. Makokontrol ni Levi ang isang makapangyarihang tao tulad ni Zoe. Bulalas ni Bruce sa sobrang gulat. Pero base sa mga deductions ko, nakikita na ngayon ni Zoe si Levi bilang sinumpaang kaaway niya. Kung pwede lang nating pakan-abangan ang sitwasyong ito. Hayaan mo na kami. Kami ay partikular na sanay pagdating sa mga bagay na tulad nito. Nakangiting tugon ng chieftain ng raso niya. Nang matapos ang komperensya, nanatili si Bruce sa kanyang upuan habang nakatingin sa malayo. Paulit-ulit niyang ipinatong ang mga daliri niya sa mesa. Biglang may pumasok na subordinate sa kwarto, Mr. Johnston, mayroon kaming magandang balita. Tuwang-tuwa niyang sigaw. Anong problema? Nagawa naming ibalik ang pamamaraan ni Mr. Shite para gawing enerhiya ang katawan ng tao. Ngayon, maaari tayong magpatuloy sa mga eksperimento. Kapag naging matagumpay ang mga eksperimento, magagawa natin ang enerhiyang ito sa mga batch. By then, we can produce pure energy humans like Jared, masiglang paliwanag ng subordinate. Ang balita ay naging sanhi ng pagngiti ni Bruce mula tenga hanggang tenga. Nang bumalik si Bruce mula kay Erudia, kinuha niya ang lahat ng teknikal na draft na iniwan ni Jared sa pagtatangkang muling likhain ang eksperimento ni Jared sa paggawa ng purong enerhiya. Sa ganitong paraan, patuloy silang makakagawa ng mga tao na gawa sa purong enerhiya tulad ni Jared. Mapapatatag din nito ang posisyon ni Zarain bilang pinakamakapangyarihang bansa sa tuktok ng mundo. Kung tutuusin, wala nang makakaasa pang hamanin sila. Naabot ni Jared ang bagong taas ng kapangyarihan matapos niyang gawing purong enerhiya ang kanyang katawan. Kahit ang pinagsamang puwersa ng tatlong big demons ay hindi siya napigilan. Siya ay immune sa mga bomba at lason. Higit pa rito, ang purong enerhiya ng mga tao ay hindi mauubusan ng tibay. Sa madaling salita, sila ay walang kamatayan. Ito ay simpleng nakakatakot. Isang lamig ang bomb-alot sa gulugad ni Bruce sa pag-iisip na hawakan ang gayong napakalaking kapangyarihan. Magaling. Magpatuloy sa eksperimento kaagad. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng kahit na ano. Tiyaking inilalagay mo ang eksperimentong ito bilang numero 1 prioridad. Susuportahan ka namin kahit anong mangyari. Bilin ni Bruce. Isang madilim na tingin ang bumungad sa mukha ni Bruce. Sa likod ng lab na ito, malapit na akong maging pinakamalakas na Panginoon sa mundo. Si Levi, nakatatapos lang ng pakikipag-usap kay Winona, ay nagbigay din ng mga gawain sa Seven Fins. Hindi nagtagal, nakatanggap ng Seven Fins ng masamang balita. Ang kanilang mga nasasakupan ay tinamaan ng matinding pag-atake na nag-iwan ng hindi mabilang na mga lalaki na may matinding pinsala. Tara na, susundan kita doon para tingnan ang sitwasyon. Udyok agad ni Levi. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.